Nagising siya sa isang fountain sa mismong tapat ng Magic Academy. Bago pa man niya malaman kung paano siya napunta doon, napansin siya ng isang grupo ng mga bully. Nagtawanan sila, humahanga sa kung gaano siya kahusay magsilbing punching bag. Sinubukan niyang itanong kung sino sila, pero ikinainis lang iyon ng kanilang leader. Hinawakan ng lalaki si Leon sa buhok at kinalagad siya papalalim sa fountain. Doon naintindihan ni Leon kung ano ang nangyayari. Ginamit niya ang kanyang water magic at pinatalsik ang mga bully. Hindi maintindihan ng pangunahing bully kung paano biglang lumakas ang talunan na ito. Nang umahon si Leon mula sa fountain, ang kanyang presensya pa lang ay kinatakutan na nila at tumakbo sila sa takot. Siyempre, ganoon talaga ang mangyayari. Dahil sa huli, ang pinakamalakas na archmage sa kasaysayan ay napunta sa katawan ng isang estudyante. Si Leon Klein ay isang bayani ng kanyang panahon, ang lalaking tumalo sa Demon King na si Belfar at nagdala ng kapayapaan sa kaharian na hindi alam ang pinagmulan. Ipinagdiwang si Leon ng buong kaharian para sa kanyang kabayanihan sa araw na yon. Ngayon, iisipin mong dumating na ang oras para sa kanyang pagreretiro, oras para magpakasal sa isang magandang babae tulad ni Prinsesa Sarah at mamuhay ng masaya. Subalit may ibang plano ang tadhana. Inatasan siya ng hari ng isang huling misyon, isang pinal na gawain na magiging tanda ng pagtatapos ng kanyang paglalakbay bilang isang bayani. Ayon sa mga ulat, may isang kuweba na pinamumugaran ng mga halimaw, ang mga huling labi ng hukbo ng Demon King. Nais ng hari na imbestigahan niya ang kuweba at bumalik na may magandang resulta. Dahil sa huli, lahat ng pumasok sa kuwebang iyon hanggang ngayon ay bumalik na talunan. Natural lang na malaki ang pag-asa ng hari sa pumatay sa Demon King na makakuha ng tagumpay. Alam ni Leon ang kailangan niyang gawin. Hindi niya kayang makita ang mga taong mahalaga sa kanya na nasa panganib. Kailangan niyang lipulin ang mga huling labi ng Demon King para sa kapakanan ng mga bata, ang mga ulilang tumitingala sa kanya bilang isang modelo. Kaya tinanggap ng ating bida ang trabaho ng walang anumang hinala, at isang prinsipe na kilala bilang Shark ang naatasang gumabay sa kanya. Sa wakas, dumating ang araw ng kanyang pag-alis, at dinala ni Prinsipe Shark ang ating bida sa masamang kuweba. Nang nasa kalaliman na sila, inihayag ni Prinsipe Shark ang kanyang tunay na intensyon sa pamamagitan ng pagsaksak sa bayani mula sa likod. Ang sandata ay may nakamamatay na lason, kaya't hindi maiiwasan ang kamatayan ni Leon. Alam mo, palaging tinitingnan ni Prinsipe Shark si Leon bilang isang banta sa kanyang otoridad at ganap na kapangyarihan. Isa pa, inakala niyang inaagaw ni Leon ang kanyang babae, si Reyna Sarah. Gayunpaman, nilinaw ng ating bida ang kanyang mga intensyon. Hindi siya sumusubok na mambabae at wala rin siyang pakialam sa kapangyarihang pampulitika. Dala lang siya ng purong pagmamahal para sa mga tao sa paligid niya, lalo na sa mga batang ulila na tumitingala sa kanya. Lumalabas na, kinitil na pala ng tarantadong ito ang buhay ng mga batang iyon, para masigurong walang matitirang buhay para isakatuparan ang habilin ni Leon. Ang gagong ito ay literal na napakababang uri ng basura na ang pagtawag sa kanya na demonyo ay isang insulto sa demonyo. Sa huli, sinipan niya ang ating bida pababa sa lalamunan ng kuweba, iniwan siya doon para mamatay ng dahan-dahan dahil sa lason. Gayunpaman, nakaligtas ang ating bida sa pagkahulog at natagpuan ang sarili sa bunganga ng lupa. Hindi nagtagal, isang misteryosong kalansay na nilalang ang biglang lumitaw, handang-handa na siyang atakihin. Ginamit ni Leon ang kanyang kapangyarihan sa mahika at winasak ang halimaw gamit ang isang fireball. Sa kanyang pagkagulat, isang system interface ang lumitaw at binilang ang kanyang napatay. Isang kalaban pa lang ang napatay, mayroon pa siyang halos 1,000,000 na kailangang patayin. Saka lang niya matatapos ang secret quest na nagsimula dahil sa kanyang pagkahulog. Isa pang nilalang ang sumugod sa kanya, sinapit ang parehong kapalaran, at nadagdagan na naman ng isa ang kanyang kill count. Hindi maintindihan ni Leon ang kanyang sitwasyon, ngunit patuloy siyang pumatay ng mga halimaw sa kaliwat kanan, umaasang mahahanap niya ang labasan balang araw. Lumipas ang mga taon. Ang tanging bagay na tumulong sa kanya na harapin ang mapanganib na pagsubok na iyon ay ang kanyang nag-aalab na pagnanais na maghiganti laban sa gagong nagtaksil sa kanya. Nang umabot siya sa 100,000 na napatay, nakuha niya ang Dark Attribute Magic, isang uri ng kapangyarihan na walang kaalam-alam ang ating bida. Inulit niya ang siklo sa nakakapagod na impyernong iyon nang naglipa ng mga halimaw sa loob ng 10 sunod-sunod na taon. Sa wakas, nang maabot ang 1,000,000 na napatay, natupad niya ang mga kinakailangan sa quest, at isang mahiwagang pinto ang bumukas sa harap mismo ng kanyang mga mata. Pumasok si Leon sa gate ng walang pag-aalinlangan. Hindi na maaaring lumala pa ang kanyang sitwasyon kaysa sa dati. Nakakagulat, natagpuan niya ang kanyang sarili sa gitna mismo ng isang lawa. Nang mahimasmasan, napagtanto niyang nakatingin siya sa isang institusyong pang-edukasyon. Hindi pa man nagsisimula ng maayos ang kwento, lumitaw na ang ilang mga bully sa institusyon para pagtripan ang isang madaling target. Tinawag nila ang ating bida na Kurabani, isang pangalan na kakaiba sa pandinig ng ating binata. Dahil hindi niya kilala kung sino ang mga pasaway na ito, natural lang na nagtanong ang ating bida tungkol dito. Siyempre, nainis ang leader ng mga siga. Hinawakan niya ang ulo ng bida at inilubog ito sa tubig,
sinusubukang tiyakin na titigil na siya sa pag-aastang tanga at maaalala ang lahat. Sa kabilang banda, walang kaide-ideya si Leon kung ano ang nangyayari. Ginamit niya ang isa sa kanyang mga spell, ang Armor Flood, at pinatalsik ang mga ungas na yon na parang mga basura. Hindi maintindihan ng mga siga kung paano nagawa ng isang duwag ang ganoong astig na galaw. Gumawa ng matalinong desisyon ang mga ito at mabilis na tumakas bago pa sila mabugbog ng husto. Habang sinusubukang ayusin ng ating bida ang kanyang isip, nakarinig siya ng kakaibang tunog. Isang mahiwagang boses ang labis na humanga kung paano pinatalsik ng ating bida ang mga talunan kahit na pinipigilan ang kanyang mahika. Dinala ng kakaibang boses si Leon sa isang pribadong lugar at sa huli ay nagkatawang tao bilang isang maliit na babae. Agad na tumalon ang babae para yakapin siya ng walang dahilan na nag-iwan sa kanya ng pagkalito at maraming katanungan na gusto niyang masagot ng maliit na manikang ito. Nagsimula siya sa pagpapakilala sa kanyang sarili bilang si Luna, ang sugo ng Diyosa. Sa madaling salita, isa siyang gabay para sa mga patay. Sa totoo lang, namatay na si Leon sa sandaling itinulak siya sa lalamunan ng kuweba. Ang mundo kung saan siya nabubuhay ngayon ay isang ganap na naiibang realidad mula sa dati niyang kilala. Tungkol naman sa katawan na kanyang sinaniban, ito ay pag-aari ng isang lalaki na nagngangalang Kurabani, isang katutubong residente ng mundong ito. Sandaling pinroseso ni Leon ang lahat, at sa huli ay kinuwestiyon ang dahilan ng kanyang paglipat sa mundong ito. Mukhang masasagot na ang lahat ng nakakatakot na tanong ng ating bida dahil isang malaking gate ang nagmaterialize sa kanilang harapan. Sa pagtawid dito, matatagpuan niya ang katotohanan. Sa kabilang panig ng gate ay matatagpuan ang isang tigang na lupain, at sa mismong harapan nila ay nakatayo ang isang pamilyar na halimaw na kilala bilang Brontosaurus, isang nilalang na dating nagsilbi sa Demon Lord na si Belfar. Ang makita ang nilalang na ito ay nagdulot ng bahagyang panginginig sa ating bida. Hindi ito isang ordinaryong kalaban. Noon, literal na inabot siya ng 3 araw para talunin ang halimaw na ito. Gayunpaman, tiniyak sa kanya ni Luna na ang paggamit ng kanyang bagong kapangyarihan sa mahika ay gagawing napakadali lang talunin ang nilalang na ito. Tungkol dyan, naaalala ni Leon ang Dark Attribute Magic na ipinagkaloob sa kanya habang nagpapakapagod siya para matapos ang secret quest na yon. Sumusugod ang halimaw sa target nito ng walang awa. Hindi nag-atubili ang ating bida na gamitin ang kadiliman. Tinulungan siya ng kanyang umiikot na dark magic na basagin ang magic barrier na pumapalibot sa halimaw, at pagkatapos ay lumikha siya ng nakamamatay na dark claws para sakalin ang gagong iyon sa lid. Ang isang teknik na yon lang ay sapat na para kitilin ang buhay ng makapangyarihang nilalang. Nagsimulang sumayaw sa tuwa si Luna nang makita ang ating bida na isang beses lang tinira ang malaking halimaw. Kahit si Leon mismo ay natulala matapos masaksihan ang nakatagong potensyal na taglay niya. Lalo lang siyang naging mausisa sa kanyang sitwasyon, at hinihiling niyang sabihin na ng maliit na ito ang lahat ng walang paligoy-ligoy. Lumipas ang ilang sandali, at mukhang nalaman na rin sa wakas ng ating bida ang mga dapat gawin. Lumalabas na bibisita rin pala ang Demon King na si Belfar sa mundong ito. Ang gate kanina ay nabuo dahil sa impluensya ng Demon King sa lugar na ito. Kung pababayaan nila ang gate na yon, maaaring malubog sa pagkawasak ang mundo sa paglitaw ng mga halimaw. Ito ang dahilan kung bakit personal siyang pinili ng Diyosa para mapanatili ang kaayusan sa mundong ito. Habang pinag-iisipan pa niya ang kanyang sitwasyon, napansin niya ang isang pamilyar na sagisag na nakamarka sa isang umawagayway na watawat. Hindi nagtagal ay nalaman ng ating bida kung saan niya huling nakita ang sagisag na ito. Ito ay pag-aari ng parehong gago na nagtulak sa kanyang kamatayan. Kung nandito ang sagisag na ito, nangangahulugan na nakatawid na rin si Shark sa mundong ito. Ang nag-aalab na pagnanais na maghiganti ay nagdudulot ng hindi makontrol na panginginig ng kanyang mga kamao, na kahit si Luna ay napansin ito. Ngunit hindi na niya ito maaaring pagtuunan pa ng pansin at naglaho na lang bigla dahil sa takot na malantad. May paparating at ang taong iyon ay isang babaeng estudyante na gustong kausapin ang ating bida. Naramdaman niya ang paglitaw ng isang gate sa lugar at nais niyang magtanong tungkol dito. Bago pa makasagot si Leon, ipinilit ni Luna sa pamamagitan ng telepathy na itago niya ang impormasyong hinahanap nito at magkunwaring walang alam. Sumunod ang lalaki sa sinabi sa kanya, kaya napaisip ang babae kung mali lang ba ang naramdaman niya. Ibinaling niya ang kanyang atensyon sa ating bida, at nakilala siyang ang estudyanteng sangkot sa mga siga kanina. Para sa lahat ng abalang dinanas niya dahil sa mga delinkwenteng iyon, taos-puso siyang humihingi ng paumanhin. Gayunpaman, tiniyak sa kanya ng ating bida na ayos lang dahil hindi naman niya kailangang humingi ng tawad. Sa isang bagay, ang babaeng ito ay napakatino at magalang. Sa anumang kaso, nagpa siya ang babae na umalis na dahil mukhang mali lang ang kanyang naramdaman. Pagkaalis niya, biglang lumitaw ulit si Luna, pinagmamasdan ang kaakit-akit na babae na may pambihirang pandama para maamoy ang pagkakaroon ng gate. Naniniwala si Luna na ang babaeng ito ay isang potensyal na love interest, tulad ng sa mga karaniwang school novel. Dumating ang gabi, at sa wakas ay nakarating na ang ating bida sa kanyang dorm, para lang matagpo ang puno ng mga sumpa at insulto ang kanyang pinto.
Ang mga estudyanteng may gawa ng karumal-dumal ngunit mababang uring krimen na ito ay nakatayo na sa pasilyo, nagbubulungan na parang isang grupo ng mga duwag na hyena. Gayunpaman, mas pinili ni Leon na iwasan ang mga taong ito na mas mababa sa kanya at pumasok na sa kanyang kwarto. Sa loob, naglunsad si Luna ng isang matinding galit nang makaupo na siya. Galit na naglakas loob ang mga lalaking iyon na magsulat ng ganoong kababang uring bagay. Ang ating bida ay hindi gaanong naapektuhan nito at mas gustong pag-usapan ang mas mahahalagang bagay. Gusto niyang malaman ang kaunti tungkol sa institusyong ito. Ang sagisag na napansin niya sa watawat ay kapareho ng suot ni Prinsipe Shark. Marahil ay napunta rin si Shark sa mundong ito kasama ang Demon King. Sa kasamaang palad, wala kay Luna ang mga detalyeng gusto niya. Wala rin siyang alam tungkol sa mundong ito. Kahit na sumisilip siya sa mundong ito para gabayan ang ating bida, hindi niya napansin ang prinsipe. Dahil dito, walang ibang pagpipilian ang ating bida kundi mag-imbestiga at tuklasin ang mga lihim ng mundong ito ng mag-isa. Sa pagsikat ng araw na hudyat ng pagsisimula ng panibagong araw, naghanda ang ating bida para sa kanyang unang araw sa akademya. Matapos ayusin ang kanyang buhok at isuot ang kanyang uniforme, lumakad siya sa gitna ng maraming estudyante, patungo sa kanyang departamento. Nakakakuha siya ng sobrang atensyon dahil lahat ng mata ay nakatuon sa kanya. Tutal, ang ugali at ang aura ng ating bida ay talagang nangingibabaw sa kwarto, at karapat-dapat siya sa lahat ng ito. Sa ilang klase na kanyang dinaluhan, natutunan niya ang ilang pangunahing bagay tungkol sa mundong ito. Ilang taon na ang nakalipas, nagsimulang lumitaw sa buong mundo ang mga misteryosong espasyo na tinatawag na gate. Kasabay nito, lumitaw din ang mga taong kayang gumamit ng mahika. Upang labanan ang sitwasyong ito, nagsimulang salakayin ng mga taong may likas na talento sa mahika ang mga gate na ito, at kumukuha ng mahahalagang item at mineral sa daan. Ang mga raider na ito ay tinawag na mga seeker. Sa pagdami ng mga gumagamit ng mahika na gustong maging seeker, lumitaw ang pangangailangan para sa mga institusyon na lilinang sa mga talentong ito. Dahil dito, itinatag ang sagradong imperial na akademya na ito. Ito ay isang ligtas na kanlungan para sa mga naghahangad na maging seeker. Natatandaan mo ba yung babaeng sumunod sa ating bida na naghahanap ng gate? Ang babaeng iyon ay ang Student Council President ng akademya na ito. Ang pangalan niya ay Izumiya Makoto. Kasalukuyan niyang pinapahanga ang lahat sa school grounds sa kanyang pambihirang talento sa mahika, at pinapanood siya ng ating bida mula sa bintana ng klase. Pagkatapos ng klase, habang naglalakad siya sa pasilyo, nakasalubong niya ang parehong mga siga na hinarap niya kahapon. Siya nga pala, ang pangalan ng ating bida sa mundong ito ay Kurubana-kun. Ang may pinakapangit na mukha, na siya ring leader ng mga sigang ito, ay humakbang, gusto utusan ang ating bida. Ngunit ang ating bida, bilang isang Chad, ay ininis ang gago sa isang matalim ngunit simpleng banat. Nawala ng pasensya ang siga, lalo na't gusto na niyang ilabas ang kanyang inis na dulot ng kahihiyan kahapon. Sa takbo ng tadhana, dumating si Izumiya sa perpektong sandali, nasaksihan ang walang hiyang gagong ito na malapit nang magpakawala ng nakamamatay na spell sa kanyang biktima. Sumigaw siya ng babala sa siga na tumigil, ngunit huli na ang lahat. Sa huli, pinakawala ng gago ang kanyang spell. Hindi rin naman tumungangalang ang ating bida. Ginamit niya ang kanyang dark attribute magic at nilamon ang piraso ng bato na ginawa ng gago. Literal na naglaho sa hangin ang malaking bato na nagpalaglag sa panga ng gago. Hindi tumigil ang ating bida sa pagpapahanga doon. Nilagpasan niya lang ang tangang ito na parang walang pakialam sa mundo, binabaliwala rin ang council president. Pagkatapos ng klase, bumalik si Kuruban sa kanyang dormitoryo para lang makita ang isang sulat ng pagbabanta mula sa parehong gagong iyon na hinihiling na makipagkita sa training grounds. Iminungkahi ni Luna na baliwalain na lang niya ang idiot na ito. Si Kuruban, gayunpaman, ay handang ibigay sa lalaking ito ang hinihiling niya. Ito rin ay magsisilbing hakbang para mabawasan ang mga hadlang sa kanyang landas. Nang marinig ito, nag-alab si Luna, handang harapin ang banta. Sa gabi, sa wakas ay nakipagkita ang ating bida sa mga sigang iyon sa training ground tulad ng inaasahan nila. Pinaghintay ng leader ang kanyang mga alipores dahil gusto niya ng isang patas na laban. Gusto niyang turuan ng leksyon ang ating bida na sa tingin niya ay nararapat. Gayon din, gusto ni Kuruban na huwag na siyang guluhin ng kanyang kalaban kung mananalo siya sa laban. Tulad ng inaasahan, humalakhak ang gago sa kanyang signature na anime tawa, iniisip na siya ang nasusunod. Ang ating bida, sa kabilang banda, ay nanatiling kalmado at hinamon ang payasong ito na sumugod na nang hindi nagsasayang ng mahalagang oras. Ang katapangan ni Kuruban ay nakakainis sa gago. Sa halip na one-on-one na laban na hiningi niya, hindi man lang tinupad ng gago ang kanyang salita at tinawag ang kanyang mga alipores para sumalakay. Ang mga walang kamalay-malay na alipores ay sumugod diretsyo sa kanilang kapahamakan ng walang pag-aalinlangan. Ang walang hiyang leader ay tuwang-tuwa sa sarili matapos magsinungaling tungkol sa patas na laban, ngunit ang ating bida ay nanatiling walang pakialam. Sa kanya, kahit 100 pa sa mga gagong ito ang sabay-sabay na sumugod sa kanya, hindi ito magiging problema. Sa isang pitik lang ng kanyang kamay, gumawa siya ng dark attribute magic gamit ang isang teknike na tinatawag na Denial Mirror.
Pinahihintulutan nito ang ating bida na ibalik ang kanilang mga atake laban sa kanila. Ang isang spell na iyon ay sapat na upang patumbahin ang mga gagong ito sa laban. Ang leader ng gang ay naiwang nakanganga. Alam niyang malaki ang kanyang pagkakamali sa pag-inis sa ating bida, at hindi iniisip ng ating bida na patawarin ang mga gagong nagtangkang umatake sa kanya ng patalikod. Walang ideya ang leader kung anong gulo ang pinasok niya. Kita mo, sa mundong ito, ang mahika ay nahahati sa 4 na attribute: hangin, tubig, apoy, at lupa. Ang uri ng mahika na ginagamit ng ating bida ay hindi kabilang sa alinman sa mga kategoryang iyon. Ang bully ay nagkakaroon ng mental breakdown kung paano ang dating walang kwentang si Kuruban ay gumagamit ng ganoong hindi pa naririnig na mahika. Huli na ng mapagtanto ng gago na lalo lang niyang ipinahamak ang sarili sa pagtawag na walang kwenta si Kuruban sa kritikal na sandaling iyon. Ang ating bida ay galit na galit at hindi niya hahayaang maglakad sa ibabaw ng lupa ang isang gago hanggat hindi niya binabago ang kanyang masamang ugali. Akala ng siga na maililigtas siya ng kanyang hamak na fire magic, ngunit napatunayan niyang malinang patumbahin siya ng ating bida gamit ang kanyang dark arts. Hindi lang pinatulog ni Kuruban ang lalaking ito. Sinigurado niyang sipsipin ang lahat ng mana na taglay ng gagong ito, isang pambihirang kakayahan na tanging isang gumagamit ng dark attribute magic ang mayroon. Umaasa si Kuruban na sapat na itong aral para sa lalaki na matanto na hindi niya dapat subukan ang higit sa kanyang kaya. Bigla, nagkagulo ang buong lugar sa mga sirena na tumutunog para lumikas sa lugar. Isang gate ang lumitaw sa loob ng akademya, at sinabihan ang mga estudyante na tumakas dahil ang threat level ay Category Red na sinasabing pinakamataas na antas ng panganib. Sa loob ng dormitoryo, nagkakagulo ang mga estudyante sa paglikas habang ang council president ay nandoon upang siguraduhing walang estudyanteng maiiwan. May isang senior din doon para tumulong. Hinihimok si Izumiya na umalis sa lugar ayon sa utos ng headmaster. Bawal din siyang makipaglaban sa isang red category na banta. Kung may masawi sa pagtatangkang labanan ang gate, pananagutan ito ng akademya. Gayunpaman, may sariling dahilan ang babae para makialam. Hindi pa katagalan, nang lumitaw ang isang category red gate, malaki ang pinsalang dinanas ng mga kalapit na residente, at ayaw niyang maulit ang kasaysayan. Bukod pa rito, ang tanging dahilan kung bakit mayroong akademya na ito ay para linangin ang mga talento na kayang labanan ang mga gate na ito. Iyon mismo ang dahilan kung bakit balak niyang harapin ang gate na iyon ng mag-isa. Samantala, nagsimula nang lumabas ang mga halimaw mula sa gate habang tumatakbo ang mga estudyante, takot na takot. May isa pang sumubok na gamitin ang kanyang earth magic para takutin ang isang sumusunod na halimaw, ngunit ninuya ng nilalang ang bato at sumugod sa estudyante. Sa kabutihang palad, dumating ang diyosa ng eskwelahan at pinabagsak ang maraming halimaw ng sabay-sabay, iniligtas ang estudyanteng iyon mula sa pagkakagat sa kanyang puwet. Inutusan niya ang estudyante na humingi ng tulong sa kanyang mga kapwa-estudyante at lumikas sa malayo. Nag-aalala ang babae na kung hindi agad mapipigilan ang gate na ito, maaaring makapasok ang mga halimaw sa lungsod na magdudulot ng hindi kinakailangang pagkasira at gulat. Dahil walang pagpipilian, handa na siyang hamunin ang gate boss ng mag-isa. Samantala, pinapanood ng ating bida at ng kanyang loli na si Luna, ang diyosa na tinatanggap ang hamon at pumapasok sa gate. Bago magpatuloy, gusto malaman ng lalaki kung paano nila maisasara ang gate. Ang sagot ni Luna ay medyo nahuhulaan na. Ang kailangan lang nilang gawin ay talunin ang halimaw na kumokontrol sa gate, na maaari mo ring tawaging boss. Dahil doon, nagpasya silang pumasok agad ng walang pag-aaksaya ng oras. Gayunpaman, nag-aalangan si Luna sa ideya. Malakas na ang dark magic ng ating bida, pero malaki rin ang mana na kinakain nito. Pero hindi hahayaan ng ating bida na manood lang habang nawawasak ang lungsod. Kailangan niyang kumilos at puksain ang banta gamit ang buong lakas niya. Ipinagmamalaki ni Luna ang pagkatao ng ating bida. Nang walang pag-aatubili, kumilos na sila, dumiretso sa boss monster. Samantala, sa loob ng gate, nakapatay na ang student council president ng maraming mababang antas na halimaw. Iyon pa lang ay sapat na para maubos ang kanyang lakas at mana. Natutunan niya sa mahirap na paraan na hindi dapat pinakialaman ang isang red gate category. Lalo pang lumala ang sitwasyon ng isang malaking dragon na parang ahas ang lumitaw sa likod niya, handa siyang lamunin. Pero sa kabutihang palad, nakarating si Kuruban sa tamang oras. Pinarusahan niya ang gagamit ang kanyang dark attribute dahil sa pagtatangkang saktan ang diyosa ng campus. Habang bumabagsak ang halimaw, ang kanyang mga mata ay nanatili sa usok, nakatitig sa kanyang tagapagligtas. Namangha si Izumiya habang pinapanood ang kanyang kasama sa akademya na dumating at durugin ang nilalang sa isang atake. Nagpasalamat siya sa kanyang tulong, habang si Luna naman ay masaya lang na naligtas nila siya sa tamang oras. Natutuwa si Kuruban na buo si Izumiya, at, totoo ang One Piece. Ang pinakagumugulo sa isip niya ay ang uri ng mahikang ginamit nito, na nagdulot sa kanya na magtaka kung anong klaseng tao ba talaga siya. Sa halip na mag-focus doon, idiniin ng ating walang pakialam na hari na dapat muna nilang isara ang gate. Ipinaalala sa kanya na iyon ang misyon niya kaya siya napunta rito.
Biglang naalala ni Izumiya ang kanyang tunay na layunin at sumang-ayon sa ideya na tapusin muna ang dapat tapusin. Ngunit sa likod ng kanyang isip, hindi niya maituring si Kuroban Ren bilang isang ordinaryong estudyante. Iyon ay dahil ang lalaking ito ay kulelat noong mock battles sa akademya, na nangangahulugang napakababa ng kanyang mga grado. Pero bigla na lang, kumikilos siya na parang si Prime Mike Tyson, lalo na kapag ginagamit niya ang kakaibang uri ng mahika. Sa anumang kaso, nagsimula na silang kumilos para linisin ang gate at hanapin ang boss monster. Sa daan, hinarap sila ng grupo ng mga halimaw kung saan ginamit ni Izumiya ang kanyang aqua prison spell. Ikinukulong ang karamihan sa kanila sa isang bughaw na ipo-ipo, paikot-ikot sa isang lumulutang na globo ng tubig. Maging si Luna ay umamin na ang student president na ito ay kahanga-hangang malakas para sa kanyang antas, na isang bagay na gusto ng ating bida dahil bagay si Izumiya bilang nangungunang kandidato ng Imperial Academy. Biglang yumanig ang lupa sa harap nila habang isang dambuhalang golem na may magandang pangangatawan ang sumusubok na durugin sila. Naiwasan ng ating bida ang pag-atake ng golem. Gumanti gamit ang Dark Attribute Magic, ginamit ni Kuroban ang Blind Edge sa pagkakataong ito, isang malakas na atake na tumunaw sa golem sa isang pagsabog lang. Natulala si Izumiya habang pinapanood ang halimaw na nadudurog, na pagtantong ang lalaking ito ay kumikilos na parang isang alamat. Hindi lang dahil sa paggamit niya ng kakaibang uri ng mahika, kundi kung gaano kaepektibo niyang ginagamit ang bawat spell na may perpektong bilis ng pagcast. Para siyang nanonood ng isang bihasang salamangkero, isang taong gumugol ng dekada sa larangan ng digmaan bago pa ang laban na ito. Sa anumang kaso, umakyat na ang dalawa para harapin ang lungga ng boss. Sinabihan ni Kuroban ang student president na maghanda habang pareho silang pumapasok sa silid ng gate master. Ang pulang nodo na ito ay isang astig na dragon na may kamanghamanghang disenyo. Ang halimaw ay formal na tinatawag na lava dragon at hindi ito isang ordinaryong banta. Tinawag ito ni Izumiya na isang napakalakas na halimaw na nakadokumento sa kanilang mga libro. At sinabihan pa siya ng ating bida na mag-ingat dahil magwawala ang nilalang gamit ang apoy at buntot nito sa malayo. Magsisimula na ang pagwawala ng maghanda ang halimaw ng isang fire blast gamit ang mahika nito bago magpakawala ng hyper beam tulad ni Rayquaza ng Pokemon sa eksenang iyon sa laban niya kay Deoxys. Sumunod agad ang buntot habang si Izumiya ay nabigla at halos hindi na iwasang madaganan ng bigat nito. Salamat sa mga babala ni Kurobani kaya nakapaghanda siyang umiwas. Gumanti ng maayos, nagpakawala ang student president ng isang malaking Icicle Lance, pero dinurog lang ito ng dragon nang hindi man lang nagalusan. Lubos itong ikinagulat niya dahil ang Icicle Lance ay dapat ultra-effective laban sa mga nilalang na may fire attribute, pero tinunaw ito ng matinding init ng lava dragon bago pa man ito makarating sa kanya. Hindi pa tapos ang laban at handa na si Kuroban na palakasin pa ang mga bagay-bagay. Nagpakawala siya ng spell na Deadly Claw, nagpatawag ng mga kuko ng dark magic mula sa lupa para tamaan ang dragon mula sa lahat ng direksyon. Sa sandaling ito, pinili ng lava dragon na gamitin ang mga pakpak nito at mabilis na tumakas sa halip na matusok. Iniisip ni Luna na nandadaya ang duwag na halimaw na ito, pero ito'y isang validong stratehiya dahil may mga pakpak na naman ang halimaw para lumipad. Hindi inaasahan ni Izumiya na ganito ang mangyayari at nagtanong kung ano ang susunod nilang stratehiya, na nag-udyok sa ating bida na hilingin sa kanya na gumamit ng ibang mahika maliban sa kanyang ice ability. Tiniyak sa kanya ng student president na mayroon siyang access sa iba pang anyo ng mahika, na perpekto dahil inutusan siya ni Kuroban na pabagalin ang nilalang gamit ang mga ganoong uri ng mahika. Naiintindihan ni Izumiya ang kanyang papel dito at nagtitiwala sa plano ng ating bida na magtatagumpay. Kasunod nito, agad siyang gumamit ng wind magic, nagpakawala ng berdeng bagyo bago maglabas ng isang aerial blast. Ang ataking ito ay napaka-epektibo laban sa mga flying type na Pokemon. Ibig kong sabihin, halimaw. Nahirapan ang lava dragon na labanan ang hila ng hangin na pumipilit dito na huminto sa isang lugar. Sinabihan ni Luna ang ating bida na kumilos na sa nag-iisang pagkakataon niya, kaya ginamit muli ni Kuroban ang kanyang espesyal na dark magic. Pinalibutan siya ng mga void butterfly habang ipinapadala niya ang mga ito sa boss monster gamit ang isang kakayahang tinatawag na Abyss Ruler. Pinalibutan ng mga paru-paro ang nilalang hanggang sa pumitik si Kuroban gamit ang kanyang mga daliri na parang si Hero La mula sa anime. Ang mga paru-parong iyon ay mga detonation trap pala. Isipin mo na para silang mga mini remote grenade at lahat sila ay ilaw para sumabog ng sabay-sabay. Ang chain reaction na ito ay sobrang mapanira na lubos nitong pinuksa ang halimaw. Pinapanood ni Kuroban ang nilalang na Mahiroshima sa mukha. Sa huli, nabubulok ang lava dragon sa lupa, punit-punit ang mga pakpak, sunog ang balat, at talunan. Binabati ni Luna ang kanyang master para sa kapuri-puring tagumpay sa pagtalo sa Gate Ruler. Maging si Azumea ay natulala, at kahit na marami siyang tanong para sa kanya na parang paparazzi, sa ngayon ay masaya siyang ipagdiwang ang pagtatapos ng epikong labanan na kanilang pinagdaanan. Ganoon din ang iniisip ni Kuroban, at sa huli ay naisara ng dalawa ang Red Gate, at nakabalik ng ligtas.
Napatay na ng student president ang mga nilalang sa labas, kaya walang tunay na pinsalang nangyari. Bigla, tinawag ang student president ng isang taong labis na nagagalit sa kanyang pagsuway. Ito ang headmaster ng Sacred Imperial Academy, si Shiro Atsushi, at gusto niya ng mga sagot kung bakit siya sumuway sa kanyang utos at pumasok sa loob ng gate. Agad na nag-search ang ating bida sa kanyang lokal na Google, na kilala rin bilang si Luna, para magtanong tungkol sa kung sino itong lalaki. Si Shido Atsushi ay isang mayabang na headmaster ng akademya na may institusyong nangongolekta at nagpapahusay ng mga salamangkero. At dahil dito, nakakuha siya ng yaman na kasing level ni Andrew Tate. Dahil dito, napaisip ang ating bida dahil kung ang lalaking ito ay tunay na headmaster ng akademya, dapat ay mayroon siyang koneksyon kay Prince Shark. Kasabay nito, masyado pang maaga para sa isang hinuha sa ngayon. Hinarap ni Izumiya ang headmaster na may agarang paghingi ng tawad, idinidiin na hindi niya kayang manood lang habang ang mga tao ay nanganganib. Pero pinutol siya ng matigas na ulo na headmaster, minamaliit siya sa pag-aastang magaling dahil lang sa pagpapairal niya ng kanyang hustisya. Tinanong niya siya ng malaking what if kung ano raw ang mangyayari kung lumala ang sitwasyon. Para iligtas siya, mapagkumbabang sinabi ng ating bida na dapat ay magbigay man lang ng mga salita ng pagpapalakas loob ang headmaster para sa matapang na ginawa ng student president. Gustong malaman ni Shido kung sino ang bagong batang ito, pinaalalahanan siya na wala siyang karapatang makialam sa kanilang usapan. Pero ipinagtanggol ng student president ang ating bida, idiniin na ang tagalabas na ito ang dahilan kung bakit niya naisara ang gate na may pinakamataas na difficulty. Nagdulot ito ng malaking interes sa mga mata ni Shido bago siya humalakhak, ipinahiya ang bata nang maalala niya kung paanong si Kuroban Ren ang pinakamababang ranggo sa kanyang akademya. Tumangging maniwala sa kalokohan ng sitwasyon, tumalikod siya para umalis, pero nakiusap si Izumiya para sa kanyang atensyon. Sa pagkakataong ito, sinabi ni Shido na imposibleng maisara ng pinakawalang kwentang estudyante sa akademya ang gate na may pinakamataas na kategorya. Kaya itinuring niya ang lahat bilang isang katawa-tawang kasinungalingan na gawa-gawa ng kanyang mga estudyante. Pagkasabi ng mga salitang iyon, umalis siya sakay ng kanyang escort, iniwan ang ating bida na nag-isip. Ngayon ay naintindihan na ni Kuroban na kahit hindi kasama si Shark sa taong ito, kailangan niyang imbestigahan ng mas malalim ang pagkatao ng headmaster. Pabalik sa mga dorm, sa wakas ay nakahinga na ng maluwag ang lalaking ito pag-uwi. Nagrereklamo na si Luna tungkol sa pag-ugali ng headmaster, pero isa lang itong patunay kung gaano kasama ang buhay ni Kuroban Ren sa paaralang ito. Ang sugo ng Diyosa ay talagang humanga kay Izumiya at biglang nahuli ang ating bida na may binabasa. Tinitingnan ni Kuroban ang mga tala mula sa diary ni Kuroban para sa anumang clue na makikita niya tungkol sa headmaster. Isa itong paglabag sa privacy, ngunit kailangan itong gawin. Noong araw na pumasok ang ating bidang si Leon sa katawan ni Kuroban, napagtanto na niya na ang batang ito ay nasa bingit na ng kamatayan na parabang sumuko na sa buhay. Simulan na nating basahin ang journal. Nasa limitasyon na ang binubuli na bata. Nangarap siyang maging isang seeker para lang makalikom ng pera para sa pampagamot ng kanyang kapatid na sanggol. Ngunit, sa kasamaang palad, nawalan siya ng pag-asa nang matanto niyang wala siyang talento sa mahika. Ang kahinaang ito ay naging tatak niya sa buhay habang tinatrato siya ng mga tao na parang basura, iniiwanan siya ng mga sulat, tinatakot siya sa klase. At pagkatapos ng klase ay binubugbog siya ng mas malakas pa sa ginawa ni Anthony Joshua kay Jake Paul. Bawat araw ay naging isang impyerno, at hindi makatakas ang bata sa siklo ng pagpapahirap. Ang huling mga salita ng bata ay kung gaano naging nakakabigo ang kanyang buhay. Umiyak pa siya sa kanyang huling isinulat, bakas ang kanyang mga luha sa sulat. Pagkabasa ng lahat ng ito, napagtanto ni Luna na talagang apektado si Kuroban. Tumingin siya sa buwan, idineklara na kailangan niyang magbigay ng hustisya sa buhay na tiniis ng kawawang batang ito. Sa kanyang opisina, kasalukuyang binabasa ni Shido ang file ng bida natin, madaling pagtulungan ito base sa kanyang report card, dahil sa pagkakaroon ng pinakamababang ebalwasyon. Iniisip ng headmaster na kahanga-hanga na hindi nakikita ng bigong ito kung gaano kadali siyang mapatalsik sa akademya. Sa susunod na eksena, mayroon tayong shower sequence ng isang snow bunny. Nag-iisip siya tungkol sa bida natin, kung paanong si Kuroban daw ang pinakamababang ranggo na estudyante. Walang tila tama, lalo na ang mga kamakailang pagbabago, at kasing sigurado siya sa kanyang palagay tulad ng pagiging sigurado niya sa bilog ng kanyang malalaking balakang. Pagsapit ng kinabukasan, hiniling sa bida natin na magkaroon ng pribadong pag-uusap mula sa Vice President, sina Ruth Shuya. Dinala sila ng nerd na ito para sa isang one-on-one na usapan, inaalala ang nangyari kahapon kasama ang presidente at si Azumiya. Kinu-question ng Vice President ang mga intensyon ni Arbois, gustong malaman kung interesado ba ang estudyante na makakuha ng pinakamaraming loot hanggat maaari sa loob ng gate. Alam niya base sa salaysay ni Azumiya na tinulungan niya ito, pero iniisip din niya na isa lang itong palabas na ginawa niya para ipagtanggol siya. Pinagsabihan siya ni Neru sa pagsubok na magpakabayani at paglikha ng mga problema para sa student president.
Maging si Luna ay naiinis sa nakasalamin na ito na nagsasalita na parang nagtapos sa University of Opology. Gayunpaman, nilinaw ni Kurubin na tumulong siyang harangan ang gate. Humagikik si Nerus, ipinaalala sa bata na hindi pa siya nanalo kahit isang mock battle sa mga pagsusulit sa paaralan. Malinaw niyang nakikita na puro kasinungalingan lang ito, tumatangging maniwala sa kahit isang salita. Sa oras na ito, lumapit si Izumiya. Hinahanap niya talaga ang bida natin para kausapin. Ngayong nandito na siya, tinapos ni Nerus ang usapan, inuutusan silang hayaan na ang student council ang humawak ng mga bagay sa susunod. Para naman kay Izumiya, inutusan niya itong makipagkita sa kanya sa hapon ding iyon para sa isang diskusyon. Habang pinapanood siyang umalis, nagtanong si Izumiya kung may masamang sinabi na naman ang nakasalamin sa bida natin. Pero chill lang si Kuruban dito, wala ni katiting na pakialam sa lalaking ito, at simpleng nagtanong kung bakit siya nito hinahanap. Lumalabas na gustong makipag-usap sa kanya ngayon ng headmaster ng akademya. Dumiretso si Kurubin sa opisina ni Shido kung saan nagpo-post ito nang hindi man lang sila tinitingnan. Agad-agad, inutusan ng headmaster si Kurubeni na mag-drop out sa akademya ayon sa kanyang utos. Ito ay isang biglaan at nakakataranta na utos na naging dahilan para mapatalon sa gulat si Azumiya at magtanong ng dahilan. Ipinahayag ni Shido na simple lang daw. Ang bata ay may pinakamababang magic scores at hindi pa nananalo ng kahit isang laban mula nang dumating siya. Ibig sabihin, wala siyang talento, at ang mga mages na walang talento ay hindi para dito sa akademya, kaya ito ay isang madaling paraan para sa kanya. Kinuha ang report card, mahinahong iminungkahi ng bida natin na ang kailangan lang niyang gawin ay patunayan ang kanyang lakas. Alam niyang may mga nakapilang mock battle para sa darating na buwan at naglatag siya ng kondisyon na pananalo niya ang bawat isa sa mga ito kapalit ng kooperasyon ng headmaster. Isa itong nakakainsultong alok para kay Shido, na sa tingin niya ay katawa-tawa. Pero pagkatapos ay binasa niya ang schedule at nakita ang laban ni Nerus laban kay Kurobani na mangyayari dahil dito. Ang pagtatambal na ito ay halos isang agarang sentensya ng kamatayan dahil si Nerus ang pangalawang pinakamagaling na talento kasunod ni Izumiya. Pumayag ang headmaster sa alok na ito na ikinasya ng bida natin. Tuwang-tuwa si Kuruban na burahin ang mayabang na ngisi sa mukha ng lalaking ito. Pabalik sa dorm noong gabing iyon, abala ang bida natin sa pagre-review ng schedule kasama si Luna. Paalis na sana siya sa admin office nang pigilan siya ng student president, nagmamakaawa na bawiin niya ang kanyang mga sinabi. Ang kanyang posisyon ay hindi kailanman nalagay sa panganib dahil hindi kailanman nagpapatalsik ang akademya ng sinuman dahil sa mababang marka. Sadyang may personal na galit ang headmaster sa lalaking ito. Ang problema sa pagkatalo sa mga mock battle ay tiyak na mapapatalsik na siya ngayon. Sa kabila ng pagkaalam sa kanyang mga kakayahan, sa tingin niya ay masyadong mapanganib na hamon para sa kanya na kalabanin si Nerus. Sa puntong iyon, tiningnan lang siya ni Kurobani at pinasalamatan sa kanyang pag-aalala. Pero sa totoo lang, hindi siya nababahala sa kondisyon. Dagdag pa, nakapagpasya na siya na may layuning patunayan na mali ang lahat ng kanyang mga kritiko. Habang iniisip ang mga salitang iyon ngayon, sa tingin ni Luna ay ayos lang kung huminto na si Kurobani sa pagpasok sa akademya. Ngunit naniniwala ang bida natin na mas mabuti para sa kanya na manatili sa akademya para personal na subaybayan ang mga aktibidad ni Prince Shark. Tutal, malakas ang hinala niya na may koneksyon sa pagitan ng headmaster at ng prinsipe. Nagbanggit pa siya ng isang personal na teorya na espiritual na sinasapian ni Prince Shark ang katawan ng headmaster. Gayunpaman, agad na isinara ni Luna ang teoryang iyon, inihayag na may kakayahan siyang makaramdam ng mga nilalang mula sa kabilang mundo kaya malalaman niya kung iyon nga ang kaso. Dahil sarado na ang opsyong iyon, ang kasalukuyang estratehiya ni Kurobin ay patuloy na isara ang mga paparating na gate at sabay na habulin ang kanyang dalawang target, ang Demon King na si Belfar at si Prince Shark. Kakaiba, mumuso ang maliit na sugo sa kanyang mga salita, na naging dahilan para magtanong siya kung ano ang problema. Iniisip niya lang kung gaano kabigat ang pasanin na kailangang harapin ng dakilang wizard na si Kurobani kahit nautos ito mula sa Diyosa. Sa kabila ng pasanin, talagang nagpapasalamat si Kurobani sa pagkakataong ito. Namatay na siya sa void dimension na yon. Kaya ito na ang perpektong pagkakataon para makaganti kay Shark, ang dahilan ng kanyang pagkamatay, at maging kay Belfar, ang Demon King na nagbabanta sa kaligtasan ng mundong ito. Sa huli, masaya siya sa mga utos ng Diyosa, kaya tiniyak ni Kuruban sa maliit na sugo na hindi na nito kailangang makaramdam ng anumang lungkot. Ang kanyang mga nakakapanatag na salita ay nagpaningning sa kanyang mukha, na nagparamdam sa kanya ng tunay na kaligayahan na ang isang lalaking kasing husay niya ay napili para sa tungkulin. Sa pagtatapos ng kanilang pag-uusap, gusto ni Kurubani na magpahinga para sa mga darating na mock battle. Sumigaw sa tuwa ang maliit na babae, idineklara ang isang kamangha-manghang panalo mula sa kanya para ipakita sa lahat kung sino ang boss. Sa kaibuturan niya, desperado rin siyang umaasa na matupad ang lahat ng kahilingan ni Kurubani. Dumating ang kinabukasan at nakita natin ang mga kalahok sa battlegrounds. Ang unang kalaban ni Bro ay isa pang payaso na masaya lang na labanan ang pinakakulelat na estudyante sa akademya.
Ang mga manonood mula sa stands ay lahat para sa kabilang lalaki, naawa kay Kurobain, ngunit binaliwala ng bida natin ang lahat ng chismis habang nagsisimula ang laban ng dalawang mages. Nagsimula ang kalaban ni Kurobain sa isang matapang na wind strike, naghagis ng isang sinag ng berde para talunin ang kanyang kalaban. Sa sandaling tumama ang atake na yon, nawala ang bida natin na parang naglaho sa pagtama. Dahil dito, inisip ng payasong ito na napakalakas niya. Hindi man lang nakayanan ng kalaban niya ang isang suntok. Ngunit binigyan siya ni Kurobani ng isang reality check sa pamamagitan ng paglitaw sa likuran niya na parang multo. Dahil nakahanda na ang isang earth spell, pinagbabato ni Kurobani ang katawan ng kanyang kalaban gamit ang isang rock blast. Sa pagtatapos ng spell na yon, bagsak si Bro sa Yamcha pose na nagdeklara sa bida natin bilang panalo sa unang laban. Ang napakalaking tagumpay na ito ay ikinagulat ng mga manonood. Lahat sila ay nagsisismisan tungkol sa pinakakulelat na estudyante ng akademya na tinalo ang isang taong mas magaling pa sa kanya. Mukhang proud na girlfriend si Izumiya, habang si Neros naman ay mukhang inis na hater. Itinuro ni Luna na hindi man lang kailangan ng lalaking ito na gumamit ng dark attribute magic para talunin ang mga amateur na ito. Iyan ang maganda sa wizard ng kabilang dimensyon. Tuwang-tuwa siyang panoorin siyang makipag-away sa buong lungsod laban sa mga mahihinang ito. Nagpapatuloy ang patayan habang winawasak ni Kurobani ang sunod-sunod na kalaban gamit ang parehong mga spell. Ang ilan ay diretsong sumusuko na sa kanya. Ang kanyang sunod-sunod na tagumpay ay sapat na nakakagulat para atakihin sa puso ang headmaster. Hindi maintindihan ni Bro kung paanong ang pinakatangang bata sa akademya ay nasa winning streak na ngayon. Sa isang segundo, totoong nagsimula siyang mag-isip kung talaga bang isinara ng batang ito ang Red Gate bago niya muling i-gaslight ang sarili para maniwala sa iba. Kumatok si Neros sa kanyang pinto at nakita ang headmaster na humiling ng personal na pakikipagkita sa kanya. Ipinaliwanag ni Shido na si Neros ay malinaw na lalaban sa underdog dito sa mga mock battle. Ngunit sa laban na ito, inutusan ni Shido ang Vice Student President na gamitin ang kanyang sukdulang lakas. Pinaalalahanan siyang huwag maging pabaya kahit isang segundo. Kapansin-pansin, mayroon ng plano si Neros para sa kanyang kalaban. Sa lahat ng laban ni Kurobain na kanyang naobserbahan, Earth Magic lang ang nakita niyang ginamit. Kahit sa antas na yon ng kasanayan, iginiit ni Neros na mas nakahigit siya sa kanya sa usapin ng kakayahan, na labis na ikinatuwa ng headmaster. Tuwang-tuwa si Bro na makarinig ng aktwal na kumpirmasyon na nagtatapos sa kanilang usapan. Sa kanyang paglabas, nalubog si Neros sa kanyang mga iniisip, alam kung gaano nag-ingat ang headmaster na para bang mayroong talagang nakakabahala tungkol sa kanyang paparating na kalaban. Gayunpaman, masyadong mataas ang ego ng lalaking ito at naniniwalang walang paraan para matalo siya sa laban na ito. Papunta na tayo sa isa pang tagumpay para sa bida natin. Sa puntong ito, lahat ay pumupuri sa kanya, ang mismong kahulugan ng paggawa sa iyong mga kritiko na maging iyong mga tagahanga. Nagtataka ang mga tao kung ano ang nangyari sa kanya habang naiintindihan ni Kurobani na maayos naman ang kanyang ginagawa. Binigyan siya ni Izumiya ng tubig at pinaalalahanan na kailangan na lang niya ng isang huling tulak bago makamit ang kabuang kalayaan. Samantala, nag-aabang si 4AS at naririnig ang kanilang usapan. Sa wakas, dumating na ang announcer sa pangunahing bahagi ng kaganapan, ang mock battle sa pagitan ni Kurobani at ng Vice President, si Neros. Parehong lumapit ang mga mandirigma para magtitigan, at nagsimula ang asaran ng payuhan ni Neros ang kanyang kalaban na huwag maging mayabang pagkatapos ng kanyang mga huling tagumpay. Tinalo ng bida natin ang birheng ito sa pagiging kalmado, ipinapahayag na interesado lang siyang manalo. Iniisip ni Neros na nasa kanya ang enerhiya ni Aizen, at hindi matatalo dahil nakita na niya ang lahat, ngunit hinulaan ng bida natin ang hinaharap ng kanyang tagumpay na nakaukit na sa bato. Ipinakita ni 4AS ang kanyang tapang, nang angakong pagsisisihin ang kanyang kalaban sa ganoong desisyon. Tense ang eksena, at nakatutok ang mga mata ng lahat sa pagsisimula ng huling laban. Ang kumpiyansa ng Salaminin ay lumilikha ng butas sa kanyang pag-iisip, dahil ang ideya na isang pinakamababang ranker ang tumatalo sa ibang estudyante ay hindi kapanipaniwala para sa kanya. Nagsisimula siyang mag-isip kung sinadya ba ni Kuruban na planuhin ang lahat ng ito mula sa simula para magkaroon ng sunod-sunod na panalo sa pamamagitan ng pagtatago ng kanyang tunay na kapangyarihan. Anuman ang 4,000 ay na stratehiya na inihanda ng kalaban niya, desidido si Neros na wasakin ito. Nagsimula siya sa pag-activate ng mataas na antas ng wind magic, lumikha ng pana at palaso para sa isang lighting shot spell. Sa pagbitaw niya ng kanyang pana, nagpakawala siya ng 3 makulog na palaso na mabilis na tumungo sa direksyon ni Kuroban. Bilang tugon, idinikit ng bida natin ang kanyang kamay sa lupa, nagpatawag ng isang higanting pader na luad para sa perpektong depensa. Ang laki nito ay ikinagulat ng kanyang kalaban dahil kahit ang kanyang mataas na antas na spell ay tumalbog lang mula sa pader ng walang anumang pinsala. Natunaw ang pader at ganoon din ang kumpiyansa ni Neros na hindi maisip kung paano hindi tumama ang atake niya kahit na mas maaga niya itong ginamit. Gulat na gulat ang mga manonood ngayong nabigla na kaya palang kontrahin ni Kurobain ang Vice President.
Sinusubukang bawiin ng napahiyang si Nerus ang kanyang kompostura, pinapaalalahanan ang sarili na hindi kayang gumamit ng kalaban niya ng anuman maliban sa Earth Magic. Dahil doon, itinaas niya ang kanyang kamay para i-activate ang sarili niyang Earth Magic. Nagcast si Nerus ng mga higanteng bato na lumulutang sa ibabaw ng kanyang kalaban, bago ito pinaulan na parang meteor shower, o sa kasong ito, isang rock shower. Nagmamasid si Kurabani, inihahanda ang sarili na gumanti gamit ang Wind Magic. Isinagawa niya ito, winasak ang mabagyong bato gamit ang Aerial Blast. Ang ganting salakay na ito ay isa na namang perpektong tugon sa tangka ni Nerus at isang malaking gulat sa kanya. Takot na takot ang salaminin nang mapagtantong kaya rin palang gumamit ng Wind Magic ng ating bida, habang tuwang-tuwa naman ang mga manonood, sumisigaw para sa underdog laban sa Vice President. Nagsimulang magtanong ang ilan sa kanila kung paano nagkaroon ang batang ito ng maraming attribute, at simple lang ang dahilan. Naisip ni Izumiya na bihira ang mga wizard na may maraming attribute dahil matagal bago mahasa ng isang tao kahit isang uri lang ng magic attribute. Kahit na magawa nila yon, ang kahusayan sa isa ay karaniwang mas mababa kaysa sa isa, pero si Kuruban ay isang napakagaling na makina. Talagang perpektong nagkakast ng dalawang elemento ang Mokong. Inilabas ni Nerus ang kanyang pagkadismaya. Hindi niya nakalkula ang paggamit ng ating bida ng isa pang elemento. Sawa na si Kurabane at direktang tinanong kung bakit gustong-gusto ng gagong ito na maliitin ang mga tao, isang sagot na tila hindi maintindihan ni Nerus. Nagpatuloy ang ating bida, idiniin kung gaano kabilis mag-assume ang Vice President, sobrang yabang, at pabaya pa. Ang tanging magandang bagay lang sa taong ito ay ang kanyang galing sa mahika, pero ang ugali niya ay mas masahol pa sa basang tissue. Ang tapat na reality check na ito ay ikinagulat ng Vice President na binaliktad ang kahulugan at inakalang sinasadya siyang laitin ng ating bida. Nagtalumpati siya kung paano niya kinikilala lamang ang malalakas, at ang tanging taong pasok sa kategoryang iyon ay si Izumiya mismo. Sinubukan niya ang kanyang makakaya para maging karapat-dapat na makasabay niya. Iyon ang dahilan kung bakit napakayabang niya para isipin na ang pinakamahinang estudyante ay hindi niya kalaban. Puno ng galit, nagcast si Nerus ng isang espesyal na water spell, isa na namang mataas na antas na attribute magic. Alam ng mga manonood na ang attribute na ito ang dapat na pinakamagaling ng salaminin sa ngayon. Idineklara ang katapusan ng kanyang kalaban, pinakawalan ni Nerus ang water spell, at matagumpay na naipit ang binti ni Kuruban. Pagkatapos, isang marahas na asul na bagyo ang bumalot sa kanyang katawan. Ang makapangyarihang spell na ito ay tinatawag na Cositis, ang huling alas ni Nerus. Napakalakas nito na kahit ang Wind Magic ay hindi sapat para labanan ito. Ganoon din ang Earth Magic. Inaasahan ng Vice President ang kanyang pagkapanalo, lalo na habang pinapanood niya si Kuroban na nakakulong sa yelo na parang si Aang mula sa Avatar. Ang kaibahan ay sumalakay ang Fire Nation mula sa loob ng kanyang katawan na muling ikinagulat ng salaminin. Nagsimulang mabasag ang kulungang yelo at ganoon din ang lahat ng pagkakataon ni Nerus na manalo sa labang ito. Dinurog ang yelo ng nag-aalab na apoy ni Kuroban, isang revelasyon ng ikatlong attribute mula sa pinakamahinang estudyante. Pero hindi lang iyon. Ipinunto pa ni Kuroban na kaya niyang mag-cast ng mas maraming uri. Halimbawa, nag-ipon siya ng sapat na yelo para bumuo ng isang higanteng bato. Pagkatapos ay dinurog niya ito gamit ang kanyang lakas, ikinalat ang mga piraso sa buong arena. Tumama ang mga pirasong iyon sa lupa sa paligid ni Nerus, isang malawakang atake na nagdulot sa kanya ng kaunting pinsala dahil karamihan sa mga piraso ay dumaplis lang sa kanya. Sa pagtatapos ng ice storm na iyon, nakaluhod na ang Vice President na parang mabait na bata, walang anumang depensa laban dito. Tumingala si Kuroban sa kanyang biktima bago iwan ang payaso ng isang payo para sa kanyang mga hinaharap na layunin. Sinabi niya kay Nerus na ang tanging paraan para makamit niya ang kanyang mga layunin na magkaroon ng lakas ay kung titingin siya sa mas malayo sa hinaharap sa halip na tumingin sa likuran. Pero kahit nagawin niya yon, hindi niya malalampasan ang kanyang mga limitasyon. Sa madaling salita, ginawa ng bida natin ang pinakamagalang na panlalait kailanman. Sa huli, tinanong ni Nerus ang parehong tanong tulad ng lahat. Sino ba talaga ang taong ito? Sinubukan niyang sumugod kay Kuroban na hindi man lang siya tinignan habang bumabagsak ito. Tapos na ang laban. Opisyal na idineklara si Kuroban Ren bilang panalo. Nang gabing iyon, nakita natin ang reaksyon ng headmaster na galit, hindi matanggap kung paano nagkaroon ng apat na attribute ang pinakamahinang estudyante mula sa kung saan. Nag-flash sa kanyang alaala ang mga salita ni Izumiya, ngunit itinatanggi pa rin niya ang katotohanan kahit na may malinaw na ebidensya. Kinuha ang mga bagay sa sarili niyang mga kamay, sinumpa niya ang ating bida, literal na nakikipag-away sa isang bata, at tumawag sa isang numero para sa pilitang paalisin siya. Gabi na, at habang natutulog si Luna, pinag-iisipan ng ating bida ang mga susunod niyang hakbang matapos ang laban na kanyang napanalunan. Dahil dito, nagawa niyang bawiin ng headmaster ang kanyang expulsion, kaya ang tanong, paano siya gagawa ng diskarte mula ngayon? Mayroon na siyang maraming isinulat na tala, ang kanyang dalawang pangunahing banta, at ang koneksyon ng akademya sa lahat ng ito.
Kahit na gusto niyang personal na tanungin ang headmaster tungkol sa ilang bagay, lumalabas na umalis pala ito para sa isang personal na business trip. Nangangahulugan ito na ang kanyang pangunahing prioridad sa ngayon ay ang mga problematikong gate. Kung mahaharangan lang niya ang mga ito, maaari niyang ligtas na pagdugtungin ang mga pahiwatig sa likod ng mga konektado sa Demon King na si Belfar. Iniisip ng dakilang salamangkero kung sino ang kanyang unang target habang lumilipat ang eksena sa susunod na umaga sa kanyang silid-aralan. Isang figura ang pumasok sa klase, agad na nakuha ang atensyon ng ating bida. Isinulat ng guro ang kanyang pangalan sa pisara, idineklara ang sarili bilang bagong guro ng klase. Naiintindihan ni Hashiba na biglaan ang balita, pero umaasa siyang aalagaan siya ng mga estudyante. Patay na ang mga babae sa lalaking ito, habang ang ating bida ay may kahina-hinalang tingin, alam na may mali. Sa break sa cafeteria, pinag-uusapan ng mga estudyante ang mga epic na mock battle. Lahat sila ay abala sa pag-uusap tungkol sa pambihirang performance ni Kuraban, lalo na ang paraan kung paano niya dinaig ang pangalawang pinakamagaling sa akademya. Nagsisimula na ring mag-isip ang ilan sa kanila kung kaya ba silang turuan ng mahika ng taong iyon. Lumapit si Izumiya para umupo sa tapat ng ating bida at pinuri siya sa kanyang pambihirang performance sa mga mock battle. Tinanggap ni Kuruban ang papuri habang lalo pa siyang pinupuri nito at pinasalamatan sa pag-aayos sa ugali ni Nerus. Kahit na nandiri ang salaminin sa pagtrato sa kanya na parang bata, sumang-ayon pa rin siya sa mga sinabi ng kanyang kalaban. Kahit na, ayaw palampasin ni Izumiya ang sitwasyon tungkol sa headmaster, lalo na ang paraan ng paghawak niya sa usapin ng expulsion. Dahil dito, naging sapat ang kuryosidad ni Kuruban para magtanong tungkol sa pagkatao ni Shido, kung dati pa ba siyang ganito. Tila, si Shido ay isang dating seeker, kaya magaling siyang salamangkero. Pero kamakailan lang, nagsimula ng mag-isip ang mga tao na mayroon siyang mga masasamang koneksyon sa paligid niya. Tumutugma iyon sa hinala ni Kuruban. Ngunit biglang may sumabog na balita na nagpapaalam sa pagdami ng mga gate. Ang mga gate na ito ay nagsusulputan kung saan-saan, ngunit isinasara rin ng mga magagaling na bayani. Kahit na, sinasabihan ang mga tao na manatiling alerto at huwag lumapit sa mga kalapit na gate, lalo na kung sila ay mga ordinaryong mamamayan na walang mahika. Naalala ni Kuruban ang mga sinabi ni Luna. Sinabi niya sa kanya na ang anumang gate na pabayaan ng matagal ay magpapakawala ng mga halimaw na sisira sa buong mundo. Siyempre, hindi sa kanyang panunungkulan dahil sisiguraduhin niyang hindi mangyayari ang isang madilim na hinaharap. Ibinahagi ng dakilang salamangkero ang kanyang personal na hiling kay Izumiya, at anuman ang pinag-usapan nila ay hindi ipinaliwanag habang lumilipat ang eksena sa kalaliman ng gabi. Balak ni Kuruban na magpatrolya sa rehiyong ito para tingnan kung may lilitaw na gate sa malapit ngayon, habang ibinabahagi ni Luna kung paano niya nililinis ang lahat ng gate sa sandaling lumitaw ang mga ito. Sa tingin niya ay napaka-cool na siya ang lihim na superhero na nag-aalis ng mga gate nang walang nakakapansin. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, isang Burden Gate ang bumukas. Ito ay isang category green level. Kumpiyansang pumasok si Kuruban, interesadong tingnan ang paligid. Puno lang ng mga puno, bagaman mahirap makakita dahil sa hamog at hinihimok siya ni Luna na mag-ingat sa bawat hakbang. Makalipas ang ilang sandali, nag-iwan ang lalaking ito ng mga bangkay ng halimaw sa bawat hakbang at pumasok sa pinakamalalim na bahagi ng kabubatan. Kakatwa, sinabi ni Luna na walang anuman sa paligid, ngunit pagkatapos ay nakaramdam si Kuruban ng isang presensya sa likuran niya. Ang maliit na marshmallow ay hinablot ng isang nilalang at inilayo sa kanyang amo. Sa sandaling lumingon siya ay nakita niya ang isang demonyong sleep paralysis demon na handang lamunin siya ng buo. Sumigaw si Luna, pinaalalahanan ang nilalang na hindi siya dapat lamunin at ginawa ang lahat para makatakas. Samantala, inutusan siya ng ating bida na manatiling tahimik habang ipinapakita ang paggamit muli ng Dark Attribute Magic. Mga lilang kuko ang sumulpot mula sa puno, nakausli para tusukin ang gargoyle. Sinubukan ng nilalang na tumakas, ngunit tinusok siya ng isang nakamamatay na kuko mula sa lahat ng direksyon, na ginawang parang hiniwang keso ang halimaw. Nakamamatay ang mga tama, dahilan para bumagsak ang halimaw sa lupa. Mabilis na lumapit si Luna sa kanyang amo, pinasasalamatan siya sa pagligtas sa kanyang buhay. Humanga siya ng sobra sa bilis ng paggamit nito ng mahika, sa takot na baka namatay na siya roon, pero ipinaliwanag ni Kurobani na nasanay na siya sa mga biglaang pananambang sa kalaliman ng rehiyon ng impyerno. Kaya naman nakakatugon siya ng mabilis ng walang pag-aalala, na lalong nagpahanga sa maliit na lumulutang na marshmallow. Nalinis ang gate pagkatapos noon at natapos na ang misyon para sa araw na ito. Masaya si Kuruban na nalinis na niya ang rehiyong ito ng mga gate, at pabalik na sana nang biglang may isang grupo ng mga tulis ng lupa ang sumugod sa kanya. Tumalon siya palayo sa kanilang direksyon, iniiwasan ang bawat tama at itinuon ang pansin sa umatake na sumubok manambang sa kanya ngayon lang. Natagpuan ni Kurubin ang taong ito na nakatingin sa kanya mula sa itaas ng isang gusali. Humanga ng husto ang lalaking ito, at halatang halata na ang taong ito ay si Hashiba, ang kanyang pinakabagong guro na nagkataong part-time na John Wick.
Siyempre, wala talagang ideya ang bida natin kung sino talaga ang lalaking ito, maliban sa isa siyang napipintong banta na kailangang harapin. Agad-agad, inutusan ni Kurobani si Luna na magtago dahil kaharap nila ang isang mahusay na kalaban dito. Mabilis siyang umalis habang hinihingi ng ating bida na malaman ang pagkakakilanlan at intensyon nito sa pag-atake sa kanya. Walang interes ang umatake na sagutin ang alinman sa mga tanong at sa halip ay tumugon na lang ng isang nag-aalab na fire spell. Agad na naiwasan ni Kurobani ang atake, na umani ng papuri mula kay Hashiba, ngunit hindi pa siya tapos habang nagpapakawala pa siya ng mas marahas na atake ng apoy mula sa lahat ng direksyon. Ngayon, napapalibutan na ang ating bida at wala na siyang matatakbuhan. Kampante si Hashiba na tatama ito, ngunit nakalimutan niyang isaalang-alang ang isang mahalagang bagay. Ang sukdulang wizard ay nag-utos ng Open Darkness Magic gamit ang isang spell na tinatawag na Grim Eater, na gumagawa ng isang bukas na espasyo, nilalamon ang lahat ng apoy patungo sa ibang dimensyon. Walang kahirap-hirap na tinanggal ni Kuroban ang atake, na ikinagulat ng assassin na hindi pa nakakita ng ganitong uri ng mahika sa buong buhay niya. Dahil ayaw niyang makatakas ito, inutos ni Kuroban ang paggamit ng Deadly Claw bilang kanyang pangalawang spell ng Dark Attribute Magic. May mga tulis na sumulpot malapit sa kanya at winasak ang mismong gusali kung saan siya nakatayo. Pero sa kabutihang palad, nakataka si Hashiba ng walang malubhang pinsala. Nagkaroon siya ng malalim na hiwa sa braso, habang iniisip kung paano nagkaroon ng kakaibang mahika ang kanyang kalaban. Pero sa halip na pagtuunan yon, ang kasalukuyan niyang layunin ay unahin ang pagtakas dahil ang mga ngaso ay biglang naging biktima. Sa isang iglap ng usok, matagumpay na nakaalis sa eksena ang assassin na ikinadismaya ni Kuroban. Lumabas ang maliit na marshmallow mula sa kanyang ligtas na lugar at nalaman ang sitwasyon. Sa sumunod na eksena, pareho silang nakabalik sa mga dorm na pinag-uusapan ang pagkakakilanlan ng umatake. Wala pang ideya ang ating bida sa ngayon, pero ligtas niyang nakabisado ang mga galaw ng assassin. Sumisigaw ang kutob ni Kuroban na may kaugnayan sa akademya ang assassin, at nanumpa siyang huhulihin ang lalaking ito sa susunod, na balak pang tipunin ang lahat ng impormasyong mahahanap niya tungkol dito. Kinabukasan, dinala tayo pabalik sa silid-aralan. Dito, lumapit si Kuroban at pinagmasdan ang instructor na nagsusulat sa pisara. Ilang sandali matapos ang klase, nahanap ni Hashiba ang estudyante, na nagpahayag ng malaking interes dito matapos malaman ang kakayahan nitong isara ang Red Gate ng mag-isa. Siyempre, kinutya ni Kurobin ang headmaster sa hindi paniniwala sa kanyang nagawa hanggang sa araw na ito. Sa pagganap bilang isang katiwala, tiniyak sa kanya ni Hashiba na nagtitiwala siya sa mga salita ng binata at nakumpirma niya ito sa mga mock battle. Sa isang nakakatakot na paraan, hinangad niya ng good luck ang estudyante para sa kanyang hinaharap na pagganap. Naghiwalay silang dalawa, ngunit ang gurong ito ay mayroong tusong ngiti ng manipulator na parang kay Light Yagami, na tila nakuha na niya ang kailangan niya dito. Sa sumunod na pagkakasunod-sunod, tahimik na itinala ni Hashiba ang pagtatangka ni Kurobani sa isa pang gate. Naghahangad siya ng paghihiganti sa nangyari sa kanilang laban noong huli at balak niyang pahirapan ang binata. Ito'y dahil lang nagpabaya siya noong nakaraang araw, pero ngayon hindi na siya magkakamali sa pangalawang pagkakataon, lalo na't may bago siyang device na dala. Sa lubos na pagkagulat ng lalaking ito, mabilis na tinapos ni Kuroban ang gate na parang wala lang itong nangyari. Nalinis niya ito sa parehong sandali na nag-iisip si Hashiba, at sa kung anong dahilan, iniisip pa rin ni Bro na mananalo siya. Gamit ang device, sinenyasan niya ang kanyang mga tauhan na pumasok. Ang iba pang mga assassin ay lumabas mula sa mga anino para sugurin ang isang bata na umaaktong parang siya ang 20 daliring bersyon ni Sukuna o kung ano paman. Pinagsama nilang lahat ang kanilang mga spell para magpakawala ng isang pasabog na nagdulot ng malaking pinsala. Habang pinapanood ang eksena mula sa perpektong lugar, tumawa si Hashiba, tinawag na nakakadismaya ang misyon at tumalikod, kumbinsidong napatay niya ang bata. Habang sinisenyasan niya silang tingnan ang bangkay, sumigaw ang sarili niyang mga tauhan sa kanya sa pamamagitan ng transmission. Nandoon sila nanginginig sa takot, na ikinatakot ni Hashiba kung ano ang maaaring nangyari. Tumanggi siyang maniwala na nalampasan ng bata ang malaking pagsabog na iyon. Kahit ang isang walang awang assassin ay nawawalan na ng kontrol at sinusubukang pakalmahin ang sarili, sinisigurado na hindi alam ng bata kung saan siya nagtatago. At bigla na lang sumulpot ang ating bida sa likod niya na parang maniningil ng renta, na muling ikinagulat ng assassin. Ang magandang bagay tungkol kay Kuroban ay mayroon siyang maliit na kasama na madaling makahanap sa kanya. Ang parehong kasama na yon ay ang lilang orb na lumilipad sa paligid para iskan ang lugar. Si Luna yon, pero hindi na yon mahalaga. Na-corner na ni Kuroban ang lalaking ito at nagpakawala ng isang malakas na bugso ng hangin. Dahil dito, nahulog ang maskara ni Hashiba na naglantad sa kanyang pagkakakilanlan sa lahat. Hindi man lang alam ng assassin kung kailan ito nalaman ng binata. Naaalala niyo ba noong maingat na tinitingnan ni Kurobani ang paraan ng pagsulat niya sa pisara? Ito'y dahil nalaman niyang ibang braso ang ginagamit ni Hashiba sa pagsulat pagkatapos mismo ng laban dahil sa sugat na natamo nito.
Pagkatapos ay nagtanong-tanong pa siya gamit si Izumiya at natuklasan na ang instructor ay isang dating seeker pala. Tumugma iyon sa mga flame spell na ginamit ng assassin noong nakaraang araw na kumumpirma sa kanyang pagkakakilanlan dahil lahat ng pahiwatig ay tumuturo sa isang tao, si Hashiba Kisuke. Habang inaasar siya, tinanong ni Kuruban kung nabawi na ba ng lalaking ito ang kanyang nawalang determinasyon. Balak niyang paaminin ang lalaking ito sa lahat ng dahilan kung bakit niya sinubukang patayin ang isang estudyante. Nang marinig ito, humalakhak ang baliw na assassin, pinupuri ang batang lalaki sa pag-corner sa kanya ng ganoon hanggang sa punto na nabuo niya ang kanyang pagkakakilanlan. Kasabay nito, ipinaalala niya sa binata na isa lamang siyang estudyante na hindi dapat maging mayabang. Pagkasabi niyon, gumawa si Bro ng isang literal na atake ng supernova na parang may Frieza energy siya mula sa Dragon Ball Z. Ang mismong paligid ay natutunaw dahil lang sa natitirang init. Tumawa si Hashiba na nagsasabing katapusan na ng lahat para sa binata. Ito ang kanyang pinakamalakas na teknike, ang ginamit niya para durugin ang libu-libong malalakas na halimaw, isang alas na hindi niya madalas gamitin. Idineklara ang katapusan ng kanyang target, ipinadala ng assassin ang nagbabagang araw sa direksyon niya, habang si Kuroban ay tila kalmado lang sa malayo. Ang bida ay talagang pamilyar sa spell na ito, at bigla, nabasag ang kumpiyansa ni Hashiba. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita. Gumamit ang estudyante ng bersyon ng kanyang sariling Fire Attribute Magic, isang teknike na tinatawag na Crimson Blaze. Ako lang ba, o para itong jogo laban kay Sukuna mula sa Shibuya Ars? Nagbanggaan ang dalawang flame spell sa isang klasikong beam clash bago sumabog ng malakas na nagkansela sa isa't isa. Napawalang bisa ang alas ni Hashiba, at isa itong himala sa kanyang mga mata dahil kakatapos lang niyang gamitin ang pinakamataas na antas ng mahika sa Fire Attribute. Pero mali pala ang akala niya dahil ayon kay Kurobani, sa kanyang mga mata, ang maliit na fireball na yon ay isang intermediate level magic lang. Ang kanyang mapangmatang tono ay ikinainis ng assassin. Lubos siyang nagwawala at sinisigawan ang binata, ngunit walang pakialam si Kuroban at pinuna si Hashiba sa pagbanggit nito na nakapatay siya ng 1,000 halimaw. Sa sobrang pagyayabang, pinakumbaba ni Bro ang lalaking ito sa pagsasabing nakapatay na siya ng mahigit 100,000 halimaw, kaya parang rookie numbers lang ito sa kanyang big leagues. Hawak siya sa lalamunan, binalot ni Kurobani ang katawan ni Hashiba sa esensya ng dark magic. Nadarama ng assassin ang parang magnetikong hila nito sa paligid niya na tila hinihigop ang kanyang lakas. Bigla, nawalan siya ng kontrol sa kanyang katawan, na tuluyang nagpaparalisa sa kanya sa lupa. Nanood si Luna, tuwang-tuwa para sa kanyang amo na sa wakas ay natupad na ang kanyang layunin. Pero hindi pa tapos ang ating bida. Mayroon pa siyang ilang bagay na kailangang asikasuhin. Hawak ang panga ni Hashiba, hinihingi ni Kurobani na malaman ang pagkakakilanlan ng taong nagpadala sa assassin. Alam na niyang si Shido iyon, at ang kawalan ng tugon ng instructor ay isang magandang sagot na. Nataranta ang assassin, at nagmamadaling ibinunyag na sumusunod lang siya sa mga utos at ginagawa ang kanyang trabaho na alisin ang mga taong lumalapit sa mga gate. Kinumpirma nito kay Kuroban na hindi lang siya ang target ni Shido, kundi sinuman ang humahadlang sa pag-asikaso sa mga gate, na 100% kumukumpirma na ang headmaster ay nasa panig ng Demon King sa simulat sa pool. Ang malaking tanong ay bakit pa niya aalagaan ang mga estudyante bilang mga mahuhusay na batang salamangkero kung talagang kumakampi siya sa Demon King. Kaya hindi rin ganap na tama ang teoryang ito. Pero isang bagay ang sigurado, may ginagampanang mahalagang papel ang headmaster dito. Ibinaling ni Kuroban ang atensyon sa kanyang biktima na nanginginig sa takot, habang iniisip ng ating bida na kahit ang pagharap kay Shido kasama ang assassin na ito ay walang magiging silbi sa sitwasyong ito. Sa halip, ilang sandali pa, tinalian niya lang ang lalaking ito at isinantabi. Sa ganitong paraan, mas magiging maingat ang headmaster sa kanyang mga gagawin nang hindi nagpapadalos-dalos sa susunod. Iyon mismo ang hinahanap ni Kuruban habang umaalis siya at idineklara na ilalantad niya ang tunay na utak na nagmamanipula sa larangan ng digmaan. Sa sumunod na eksena, dumating si Shido sa estate ng isang tao. Kinalampag niya ang pinto at umakyat sa itaas. Naaalala kung paano sa tuwing pumupunta siya dito, palaging nakakatakot at hindi komportable ang kapaligiran. Kumatok ang headmaster sa isa pang pinto at pinahintulutang pumasok. Ang unang ginawa niya ay yumuko sa kanyang amo, ang tunay na utak sa likod ng lahat, isang tao na hindi man lang tumitingin sa kanya. Hiningi lang ng lalaki na marinig ang kanyang ulat, kaya't ipinaliwanag ni Shido ang lahat sa isang positibong paraan. Ngunit nang hinarap siya tungkol sa anumang hadlang o pagbabago sa kanilang plano, ipinakita ni Shido ang kanyang personal na kuryosidad. Alam niya na may isang estudyanteng biglang lumitaw sa kanyang akademya na may pambihirang resulta na hindi pa nakikita dati. Tapos, itong bata ring ito ay may kakayahang gumamit ng lahat ng 4 na kilalang elemento ng mahika. Sa kabila ng lahat ng iyon, nagpahayag si Shido ng lubos na kumpiyansa. Ibinahagi kung paano niya naipadalang isang assassin para asikasuhin at patayin ang bata. Tumayo ang kanyang amo, nagpakita ng interes na marinig pa ang kwento. Ito ay isang bagay na kapansin-pansin sa kanya na parang hindi niya inaasahan ang pangyayaring ito.
Matapos malaman ang tungkol sa biglaang paglakas ng estudyante, naniniwala siyang may karapatan ang bata na maging hadlang sa kanilang mga plano. Ngunit sobrang kumpiyansa pa rin ang headmaster sa assassin na ipinadala niya para tiyakin ang tagumpay ng misyon. Gayunpaman, hindi gaanong kumpiyansa ang lalaking ito dahil kung ganoon nga, dapat ay nagulat na ang assassin ng tagumpay ng misyon ngayon. Nagulat si Shedu at agad na kinuha ang kanyang telepono, ayaw tanggapin ang ideya ng pagkabigo. Ang sinasabing assassin na ipinadala niya sa ating bida ay kasalukuyang nakatali at walang magawa. Tumutulog ang telepono sa kanyang bulsa, pero hindi man lang niya masagot ang tawag. Isa lang itong dahilan para maniwala si Shedu na nalampasan ng bata maging ang assassin. Itinuring agad ng kanyang amo na bigo ang misyon. Habang nadidismaya si Shedu, maganda naman ang impresyon niya kay Kuroban ren, pero hindi ganito kataas. Naubusan na siya ng mga pagpipilian dito hanggang sa magrekomenda ang kanyang amo ng isang perpektong paraan. Kung ang kaharap nila ay isang napakagaling na mage, ang kailangan lang nilang gawin ay pilitin ang kanyang mga kaibigan na maging pain para sa kanya. Ang ganitong plano ay ikinatuwa ng walang hiyang headmaster dahil malabo niyang nahuhulaan kung ano ang tinutukoy ng kanyang amo. Nasalo ni Shedu ang isang singsing na inihagis sa kanya ng kanyang amo. At kahit na sa tingin niya ay masyadong maaga para sa paraang ito, totoo rin na kailangan nila ng data para sa susunod na yugto ng eksperimento. Ngumisi ng malaki ang headmaster. Tinitiyak ang tagumpay ng misyon sa pagkakataong ito dahil ito mismo ang dahilan kung bakit sila nag-ipon ng napakaraming wizard sa simula pa lang. Naging interesado ang pinuno sa biglaang pangyayari at inaasahan ang mas marami pang kawili-wiling mga kaganapan. Nasa magandang mood siya kaya iniisip niya kung oras na ba para magbukas ng isang tunay na black gate sa mundong ito. At tandaan, ang pinakamataas na antas ng gate na kilala sa ngayon ay pula. Kinabukasan pagkatapos ng usapang ito, ipinatawag ang ating bida sa opisina na may isa na namang kakaibang anunsyo. Gulat si Brad nang marinig na inamin ni Shedu ang kanyang pagkakamali sa pagtatasa sa kakayahan ng estudyanteng si Kuroban at humingi pa ng paumanhin sa lahat ng bastos na pag-ugali niya sa kanya. Naiintindihan ni Shedu na maaaring kakaiba ang pagbabago ng kanyang ugali, ngunit ito ay dahil alam na niya ngayon ang tunay na potensyal ng bata kaya gusto niyang tratuhin ang ating bida ng may tamang respeto. Sa paglapit, ibinahagi ng headmaster ang impormasyon tungkol sa kamakailang pagdami ng mga gate. Dahil doon, gusto niyang makipagtulungan ang ating bida sa student president na si Izumiya para tumulong na isara ang pinakamaraming gate na posible. Sinusuri ang kanyang mga salita, naiintindihan ni Kuroban na ang kanilang papel ay subaybayan ang mga lugar kung saan mataas ang dalas ng mga gate. Tuwang-tuwa ang headmaster na mabilis na nakuha ng bata at inalok siya ng pakikipagkamay, umaarteng tunay siyang naniniwala sa kanya. Ngayon, sumasabay si Kuroban sa pag-arte, pero hindi siya ang karaniwang manhid na bida sa manhwa. Alam niyang may pinaplano ang sinungaling na baboy na ito, kaya't may sariling plano ang ating bida. Yung kamayan kanina, nilagyan ni Kuroban ng kaunting dagdag ang kanyang dark magic. Pagkatapos ng pagpupulong, sinabi niya ang kanyang diskarte kay Izumiya. Kanina, naglagay siya ng bitag, at pagkatapos ay ibinunyag niya ang pagtatangkang pagpatay sa kanya ni Hashiba batay sa utos ng headmaster. Hindi malinaw kung nalaman na ito ng headmaster. Ngunit madaling makita ni Kuroban ang tunay na layunin ni Shiro. Dahil doon, nagtaka ang student president kung bakit hindi niya nalang tinanggihan ang alok ng lalaki dahil wala itong katuturan. Sa kasamaang palad, inamin ni Kuroban na kailangan nilang asikasuhin ang mga gate at may sarili siyang plano para kontrahin ang mga bagay-bagay. Ang problema ay para sa sarili niya lang ang iniisip niya, kaya plano rin niyang mag-isang isara ang mga gate. Biglang itinaas ni Izumiya ang kanyang boses, ipinapahayag ang kanyang pagpili na sumama rin. Ayaw niyang baliwalain ang katotohanan dahil lang mapanganib ito at gusto niyang tulungan ang kanyang kaibigan kapag kinakailangan. Kahit si Luna ay nakikita na matigas ang ulo at determinado ang babaeng ito, kaya walang saysay na labanan siya. Sa huli, pumayag ang ating bida at itinakda ang gabi para sa kanilang misyon. Sa susunod na eksena, naghahanda na sila para sa raid. Habang naglalakad sa lugar, kakaibang wala silang nararamdamang anumang pagbubukas ng gate dito. Habang may libre silang oras, direktang tinanong ni Kuroban kung takot ba siya sa mga halimaw na nagkukubli sa loob ng mga gate. Sa pagsasabi ng buong katotohanan, kahit ang student president ay umamin na may parte sa kanya na takot na takot. Ngunit sa kabila ng kanyang mga takot, may tungkulin siyang protektahan ang mga inosente mula sa mga taong nagbabanta sa kanila. Iyon mismo ang dahilan kung bakit siya nag-sign up para maging isang wizard. Ang kanyang matinding pakiramdam ng katarungan ay malinaw na salamin ng dating imahe ng dakilang wizard. Iyon ang eksaktong mga salitang sinabi ng lalaking ito bago ang kanyang paglalakbay para patayin ang demonyong hari. Inalis ang pagiging cool na babae na mula si Izumiya at mainit na sinabi kay Leon na palagi siyang magkakaroon ng lakas na lumaban hanggat nasa tabi niya ito. Ang kanyang pagpapakyut ay sa kasamaang palad na antala ng paglitaw ng isang reaksyon. Ang ganitong uri ng pumipitik na madilim na enerhiya ay ikinagulat maging ng ating bida.
Parehong nagulat ang dalawang mage para makagalaw habang ginamit ng gate ang madidilim na baging para bitagin si Azumiya, pinuwersa siyang pumasok sa gate. Walang magawa ang ating bida para iligtas ang dalaga sa tamang oras habang nilalamon siya ng itim na gate. Ang biglaang paglitaw nito ay hindi inaasahan ni Kuruban na natatakot sa matinding presyon na nagmumula sa gate. Walang oras para matakot dahil nasa malaking panganib ang kanyang kaibigan. Ang nagpapatakbo ng buong sitwasyon ay ang headmaster na pinapanood ang mga pangyayari sa 8 magkakaibang monitor. Dahil dito, nakagawa siya ng perpektong pain para kay Kuruban. Inaasahan ng utak ng plano na mabilis na uusad ang kanyang plano ayon sa inaasahan niya. Ang pinakamagandang bagay tungkol sa Black Gate ay ang nilalang sa loob ay isang halimaw ng mapaminsalang pagkawasak, isa na nasisiyahang manghuli ng mga mage na may malaking mana. Dahil dito, napaisip siya kung paano tutugon ang batang lalaki sa isang nakakatakot na gate. Papasok na sana si Kuruban, ngunit dumating si Luna, nagmamakaawang pag-isipan niyang muli ang kanyang mga gagawin. Hindi ito isang normal na gate, mas mapanganib ito kaysa sa isang red gate, at hindi masabi kung ano ang nag-aabang sa loob. Alam na ni Kuruban na ang paglitaw ng gate dito ay hindi isang pagkakataon, kundi isang planadong sitwasyon. Isa itong kaganapan na minanipula ng headmaster. Inaakit sila rito upang matrap silang dalawa sa loob ng gate at tapusin silang magkasama. Tiyak na may mga panganib. Kahit si Kuruban ay umamin na ito ay isang mapanganib na gate, ngunit hindi niya rin ito maaaring baliwalain. Sumisigaw si Luna sa mga paparating na halimaw na nagsisilabasan mula sa gate. Ito ay mga higanteng pulang dragon na maghahasik lang ng lagim sa labas ng mundo kahit pumasok pa siya. Sa kabutihang palad, isang dilaw na kidlat ang sumagip sa kanya, pinabagsak ang 3 dragon sa bawat tama ng mga kidlat na pana. Bumagsak ang mga halimaw sa lupa, ikinagulat ng ating bida nang magpakita si Nerus. Humingi siya ng agarang update mula kay Kuruban na ipinaliwanag ang lahat. Si Nerus ang pinakagulat na marinig na natrap ang student president sa loob ng Black Gate. Sa kasamaang palad, mas maraming halimaw ang lumalabas mula sa gate na parang apoy, at kailangan nilang mabilis na pabagsakin ang mga ito. Gusto ni Kuruban na tumulong, ngunit iginiit ni Nerus na kaya niya itong mag-isa, na nagpapahintulot kay Kuruban na gawin ang dapat gawin sa loob ng gate. Ito ay isang mahirap na diskarte, ngunit ito ang pinakamahusay na mayroon sila. Kaya't sumugod si Kuruban at tinangkang pumasok sa gate. Ikinainis ng Vice President na hindi siya karapat-dapat na iligtas si Izumiya, ngunit ang katotohanan ay kahit siya ay naiintindihan na si Kuruban lang ang tanging taong makakapagligtas sa kanya. Ipinagkatiwala niya ang kanyang pag-asa sa kanya at tinitigan ang mga halimaw, idineklara ang sarili bilang kanilang kalaban habang pinapanan niya ng kidlat ang mga dragon. Sa wakas, pumasok na tayo sa Black Gate para tuklasin ang kapaligiran. Ang pinakamadaling paraan para ilarawan ito ay isang wasak na tanawin, ganap na walang normal na buhay. Dito, inatasan ni Kuruban ang kanyang familiar ng isang napakahalagang misyon. Natatandaan mo ba ang lava dragon na kanilang hinarap sa Red Gate? Iyong boss monster ay literal na isang ordinaryong halimaw lang sa gate na ito. Gayunpaman, hindi nag-aalala si Kuruban habang binubuksan niya ang mga pinto ng dark magic, pinalalabas ang epic na Calamity Side. Tinangka siyang tagain ng lava dragon, ngunit mas mabilis si Kuruban at pinutol ng malinis ang braso ng halimaw mula sa katawan nito. Pagkatapos ay pinutol niya ang mga paa at kamay at ulo nito. Ang pagharap sa lahat ng mga dragon na ito ay aabutin ng maraming oras, at ayaw ng ating bida iyon. Sa halip, idiniin niya na silang lahat ay matatakot sa kanya at pilit na magbibigay daan para sa kanya. Habang pinapanood ang mga kaganapan sa labas ng gate, masaya lang ang headmaster na tangang pumasok si Kuruban sa halip na tumakas. Tinawag niyang tanga ang bata sa pagtakbo diretsyo sa kanyang sariling kamatayan. Sa pagsasalita tungkol sa tinatawag na tangang bata, nalinis na ni Kuruban ang unang landas at ngayon ay papalapit sa isang makitid na bitak, ang pinakamalalim na bahagi ng piitang ito. Nga pala, medyo napagod siya sa pagharap sa kawan ng mga lava dragon, pero chill lang si Kuruban. Nakaharap na siya ng kaparehong antas ng matinding hirap sa pagtitiis sa kailaliman ng Hell Floor, kaya normal na lang ito sa kanya. Muli, nakatulong ang kanyang pagpapanatag ng loob sa tiwala ni Luna sa kanya dahil ngayon ang tanging misyon na lang nila ay iligtas si Izumiya at tapusin na ang lugar na ito. Kung siya naman ang pag-uusapan, kasalukuyan siyang nakakulong na may isang grupo ng mga galamay sa paligid ng kanyang katawan na nagpapaisip sa akin tungkol sa trip ng may akda habang isinusulat ang kwento. Ang boss monster ay isang halimaw na may isang mata at bihag nito si Izumiya sa kabila ng walang tigil niyang pagpupumiglas na makawala. Kakaiba, nararamdaman niyang sinisipsip ang enerhiya mula sa kanyang katawan na nagpapakita lamang ng uri ng lagim na idudulot ng halimaw na ito kung makatakas ito sa labas. Libo-libo ang mamamatay habang si Izumiya ay nag-iisip kung nakalabas ng ligtas ang kanyang mahal na kaibigan. Kasabay nito, alam niyang hindi ito ang oras para maging duwag. Dahil alam niyang hindi siya susuko, nag-ipon siya ng lakas ng loob para mag-cast ng fire spell. Ang kabayanihan ni Izumiya ay bigo dahil hindi siya makagamit ng mahika, na nagpamulat sa kanya na sinisipsip ng halimaw ang kanyang mana mula sa katawan.
Ibinuka ng halimaw ang malaki nitong bibig na parang vacuum na puno ng paikot-ikot ng ngipin na malapit ng maging katapusan ni Izumiya. Inihanda ng student president ang sarili sa kanyang katapusan hanggang sa narinig niya ang ating bida na sumugod gamit ang kanyang side at pinagpuputol ang mga galamay ng nilalang. Sumigaw sa sakit ang halimaw habang humihingi ng paumanhin si Kuroban sa kanya dahil nahuli siya. Nawala na ang kanyang kawalan ng pag-asa, napalitan ng pag-asa na dumating na ang kanyang minamahal na tagapagtanggol. Balik sa tusong headmaster, buong pagmamalaki niyang inuulat ang sitwasyon ng gate at idineklara ang katapusan ni Kuroban. Nais ng kanyang amo na maging pagkain ang dalawang malakas na wizard na ito para sa kanyang karumal-dumal na nilalang. Hinarap ni Kuroban ang pinakamalakas na gate monster niya sa ngayon, habang ang kanyang wannabe girlfriend ay nakakulong sa mga galamay na sobrang kalmado para sa sitwasyon niya. Binalaan siya ni Luna na mag-ingat sa mga galamay na sumisipsip ng mana. Ito ay isang di pangkaraniwang uri ng halimaw, hindi tulad ng anumang nilabanan niya sa mundong ito o sa nakaraan. Pero kahit nakaharap niya ang mga mukhang kakaibang nilalang, ang mga kamay na ito ay para sa lahat at walang pinipili. Sunod-sunod na inatake ng galamay ang nilalang sa kanya, na pumilit sa ating bida na umiwas. Ngunit habang nasa ere, napansin niya ang malaking butas na iniwan ng isang atake lang. Ibig sabihin, ang matamaan kahit isang beses lang ay garantisadong kamatayan ni Kuroban, kaya ang pinakamainam niyang gawin ay sunod-sunod na atakihin ng mabilis ang pangunahing katawan nito. Ginamit niya ang Dark Attribute Magic, hinamon niya ang higanteng halimaw gamit ang 12 ng malalaking spike. Idinagdag muli ang Deadly Claw, at kahit na sa tingin ni Luna ay sapat na ito para patayin ang boss, nakikita ito ni Kuroban bilang isang walang saysay na pagsisikap. Hindi pa rin nasasaktan ang pangunahing katawan ng nilalang. Pumuputok sa matinding bagsik, sumigaw ang halimaw at ibinaon ang mga galamay nito sa lupa. Ito ay isang kakaibang pangyayari. Kahit si Kurobani ay hindi mahulaan ang susunod na atake, hanggang sa ipaalam ni Luna sa kanyang amo ang tungkol sa galamay na lumitaw mula sa likod. Salamat sa kanyang babala, nakaiwas siya, kahit na nadaplisan mula sa impact. Sa kabutihang palad, hindi ito isang direktang tama kung hindi luto na siya ngayon. Gayunpaman, sa kabila ng kanyang mga daya sa dark magic, nahihirapan si Kurobani sa kakaibang uri ng halimaw na ito, at hindi maintindihan ang mga pattern ng atake nito. Naglabas ang nilalang ng isa pang galamay para atakihin siya mula sa likod, na pumilit kay Kurobani na gamitin ang kanyang side para putulin ito. Paraming galamay ang sumulpot mula sa gilid, sunod-sunod siyang inaatake mula sa lahat ng direksyon, ngunit pinagpuputol niya lang ito na parang sushi. Nalungkot ang sugo ng Diyosa. Nakita lang niya ang lalaking ito na walang tigil na lumaban mula nang tumapak sa loob ng Black Gate, na nangangahulugang nasa sukdulan na ang kanyang mana. Sa paraan ng pagtrato kay Izumiya ngayon, hindi na siya magtatagal. Ang problema sa direktang pagharap ni Kuroban sa pangunahing katawan ng nilalang ay nasa panganib din siyang mapalibutan ng mga galamay na magiging katapusan niya. Nagpasya siyang sumugal na lang, itinapon ng lalaking ito ang kanyang side, at tinitigan ang halimaw ng may matinding determinasyon. Sumugod siya sa napakabilis na paraan para mapalapit sa pangunahing katawan ng nilalang. Walang magawa at nag-aalalang pinapanood siya ni Izumiya. Tulad ng inaasahan, dinumog siya ng halimaw ng maraming atake ng galamay. Bilang ganti, ginamit niya ang spell na Grim Eater mula sa magkabilang kamay para mag-cast ng mga dimensional crack na lumalamon sa lahat ng paparating na galamay. Pagkatapos ay tumakbo siya paakyat sa pangunahing katawan gamit ang mga parehong galamay, na pumilit sa halimaw na takpan ang pangunahing katawan nito para dumepensa. Hindi hahayaan ni Kuroban na masayang ang kanyang pagkakataon, kaya gumamit siyang muli ng Dark Magic, nagcast ng 12 ng portal at nagpakawala ng mga Energy Blast, ang spell na kilala bilang Blind Edge. Tinanggal nito ang lahat ng depensa, na nag-iwan sa pangunahing katawan na ganap na walang kalaban-laban sa mga atake. Tumalon si Kuroban para harapin ang napakalaking mata nito, idineklara ang katapusan ng lahat. Bilang huling atake, tinipon niya ang bawat natitirang mana para sa ultimate spell na Lost Force, sinuntok ang mata ng halimaw ng isang mapanirang pagtatapos. Nagdulot ito ng sapat na pinsala para sumabog sa sakit ang boss. Ang mga galamay nito ay naglaho at napalaya pa si Izumiya mula sa kanilang pagkakahawak. Tapos na ang laban habang nahuhulog ang student president mula sa langit. Ligtas siyang sinagip ng kanyang knight in shining armor. Tiningnan ni Kuroban ang kanyang kalagayan, at kahit hirap siyang magsalita, umiti siya ng mainit sa kanya na parabang magiging asawa na siya ng lalaking ito. At ngayon para sa pinakamagandang bahagi, biglang napagtanto ng headmaster na ang kanyang pinakahuling master plan, ang Black Gate mismo, ay kusang naglalaho. Ito ay isang hindi inaasahang pagbabago. Imposibleng nagawa ni Kuroban ang isang bagay na ganito kalakas. Imposibleng natalo niya talaga ang Gate Master ng Black Gate. Tiningnan ni Shedu ang singsing dahil alam niyang nasa kanya pa rin ito. Mabilis niya itong kinuha at isinuot, matapos makolekta ang lahat ng Infinity Stones na kailangan para puksain ang eksaktong kalahati ng universo. Teka, buwisit, maling kwento. Ngunit bago pa makagawa ng kahit ano itong wannabe na si Thanos, kumatok na sa pinto ang ating bida.
Pumasok bilang anyo ng kadiliman, sinita ni Kuribon ang headmaster sa paggawa ng pagkakamaling sisira sa kanyang karera sa pamamagitan ng pagdamay kay Azumiya sa kanilang gulo. Nakatayo siya sa harap ng naguguluhang headmaster na nagtatanong kung paano siya nakarating doon habang ipinapakilala ni Kurobani ang sarili bilang tagapuksa ng mga basura na tulad niya. Tinanong ni Shido kung ano ang ginagawa ni Kurobani doon, at inamin ng ating bida na gumamit siya ng isang partikular na spell para maglagay ng marka sa kanyang katawan, na nagpapahintulot sa kanya na mag-teleport diretsyo sa secret base. Nainis dito ang principal dahil bigla niyang naalala na ang anino sa katawan ni Kuroban kanina ay maaaring ang markang sinasabi niya. At sa kaloob-looban, hindi mapakali si Shido dahil hindi pa siya nakarinig ng ganoong uri ng mahika dati. Binaliwala niya ito at inakalang si Kurobain ay isang pasaway na teenager lang na nagpapakitang gilas, ngunit agad na nawasak ang pag-isip na yon. Sa sumunod na sandali, kinontrol ni Kuroban ang usapan at naging dominante, direktang tinanong ang principal kung siya ba ang nagpatawag ng gate. Sinabi rin niya na walang saysay ang pagsisinungaling dahil nakikita na niya ang lahat ng kagamitan sa likod nito at ang tanging matalinong pagpipilian na lang ay sabihin ang totoo. Pagkatapos ay inakusahan siya ni Kurobain ng paglikha ng isang training center para sa mga batang wizard at tinanong kung bakit niya gagawin yon kung ang kanyang mga motibo ay laging madilim at baluktot. Huminto sandali ang principal, pagkatapos ay may masamang tingin sa kanyang mukha. Sa wakas ay inamin niya na ang kanyang layunin ay lumikha ng pagkain. Naguluhan si Kuroban sa una habang ipinapaliwanag ni Shido na gusto niyang punuin ang mga tiyan ng mga halimaw sa kabila ng gate at lahat ng mga biktima. Lahat ng mga kawawang estudyante ay pinalaki para lamang sa layuning iyon. Iyon ang dahilan kung bakit inaamin niya nang walang pag-aalinlangan na siya ang nagbukas ng gate. Sinasamantala niya ang kaguluhan at nakakakuha ng kapangyarihan at otoridad sa pamamagitan ng pagluhod sa harap ng mga halimaw. Nakikinig si Kurobain sa lahat, ngunit hindi niya makalimutan na sa malupit na plano ng amo nito, sinubukan pa nitong isakripisyo ang inosenteng si Izumiya. Nakikita niya si Shido bilang isang ganap na basura na gumagapang sa lupa. At ang mas ikinagagalit niya ay walang pagsisisi ang lalaki. Mayabang siya at ipinagmamalaki ang kanyang ginawa. Pagkatapos ay ipinatawag ni Shido ang kanyang fire element at sinabing wala siyang pakialam sa anumang insulto na ibato ni Kuroban sa kanya dahil sa huli, mamamatay din ang teenager. Sa kumpiyansang iyon, naghagis ang kontrabida ng mga bolang apoy patungo kay Kuroban, tiyak na ito na ang magtatapos sa laban, ngunit mas malakas si Kuroban kaysa sa inaakala ng principal. Sa isang pitik lang ng kanyang kamay, gumawa siya ng isang kalasag at pinawi ang bawat bolang apoy sa isang malinis na galaw. Naguguluhan si Shido dahil ang mahika ay hindi man lang lumapit kay Kuroban at sa halip ay ganap na naglaho bago siya maabot. Pagkatapos ay napagtanto niya na inaasar siya ni Kuroban, hayagang sinasabi na seryosohin na siya sa pagkakataong ito at ipakita ang kanyang tunay na lakas. Nagalit ng husto ang principal at inisip na kailangan niyang ipakita sa teenager na ito kung ano talaga ang hitsura ng parusa. At nang mapansin niya ang magaspang at bugbog saradong itsura ni Kuroban, kinumbinsi niya ang sarili na talo na si Kurobani at siya na ngayon ang may kalamangan. Muli niyang tinipon ang kanyang fire element at nag-charge ng isa pang atake, nagbabanta na sa pagkakataong ito ay buburahin na niya ng tuluyan si Kurobani. Ngunit walang nangyari dahil habang malapit nang tumama ang mga bolang apoy, ginamit ni Kurobani ang kanyang Dark Attribute Magic, ang Daniel Mirror, at lumikha ng isang force field sa paligid niya. Tumalbog pabalik ang mga bolang apoy sa barrier at dumiretso kay Shido, na hindi siya binigyan ng oras para makatakas habang bumagsak sa kanya ang sarili niyang atake. Sumisigaw siya sa sakit at bumagsak sa lupa, umuubo ng makapal na usok habang nanginginig ang kanyang katawan. Hindi siya makapaniwala na isang estudyanteng dati niyang itinuring na walang kakayahan ay matatalo siya ng ganoon kadali. Ngunit nang tumingala siya at makita ang aura na bumabalot kay Kuroban, sa wakas ay naunawaan niya na hindi siya nakikipaglaban sa isang ordinaryong tao. Pinilit ng principal na tumayo at napagtanto na wala na siyang pagpipilian kundi magpatawag ng gate doon mismo kung gusto niyang magkaroon ng pagkakataong manalo. Ibinagsak niya ang kanyang palad para i-activate ang mahika, ngunit bago pa siya matapos, may tumusok sa kanyang kamay at napasigaw siya sa sakit. Naglakad si Kurobani palapit sa kanya at mahinahong sinabi na alam niya ang totoo, na sa pagsusuot ng lahat ng mga singsing na iyon, kayang magpalabas ng gate ng principal. Natumba pa atras si Shido at desperadong nagmakaawa para sa kapatawaran. Ngunit bago pa man tuluyang lumabas ang mga salita sa marumi niyang bibig, malakas siyang sinuntok ni Kuroban at binasag ang kanyang panga na nagpatumba sa kanya sa lupa. Itinaas siya ni Kuroban at sinabing sisiguraduhin niyang iluluwa niya ang katotohanan. Hinihingi niyang malaman kung para kanino siya nagtatrabaho at kung nasaan sila ngayon. Ngunit bago pa siya makapagtanong pa, isang itim na anino ang biglang lumabas mula sa bibig ng principal. Nanahimik siya at walang buhay na bumagsak sa sahig. Natanto ni Kuroban na nawala na ang kanyang pagkakataong makakuha ng mga sagot. Ngunit sa ibang lugar, sa loob ng isang malawak at malungkot na silid,
isang lalaking blonde ang mahinahong nag-isip kung paano nawala ang isa sa kanyang mga tauhan. Alam niyang maaaring nanalo si Kuruban sa maliit na laban na ito, ngunit habang tumatayo si Prince Shark at tumitingin sa buwan, naiintindihan niyang malapit ng sumiklab ang digmaan at malayo pa itong matapos. Kinabukasan, nakipagkita si Kuruban kay Azumiya sa rooftop habang nakatitig siya sa watawat na labis niyang kinamumuhian. Ipinaliwanag niya kung ano ang nangyari kay Shido at kung paano nawala ang lahat ng alaala nito nang magising ito matapos ang pag-atake. Kinuha pa rin siya ng mga otoridad, ngunit hindi nagbago ang katotohanan. Patuloy na lumilitaw ang mga gate sa ibang lugar na nangangahulugang hindi lang si Shido ang nasa likod ng sabuatan. Tugma ito sa teoryang pinaniniwalaan na ni Kurobani at walang duda sa kanyang isipan na sangkot si Shark sa anumang paraan. Isang tahimik na boses ang umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, nagbabala sa kanya na huwag maging kampante dahil papalapit na ang digmaan. Alam na ito ni Kurobani. At sa katahimikan, hinamon niya si Shark na ilabas ang lahat dahil anuman ang mangyari, hahanapin niya ito at wawasakin. Makalipas ang ilang sandali, sinusubukang matulog ni Kuruban nang biglang bumalik ang mga alaala mula sa kanyang nakaraang buhay. Naalala niya ang pagtalo sa Haring Leon at pagkatapos ay bumalik sa kanyang ampunan bilang isang magiting na bayani na nangangako sa mga bata na tuturuan niya sila ng mahika. Naalala niya kung gaano siya kasaya noon na makatrabaho si Prince Shark at kung paano natapos ang lahat sa isang malupit at nakamamatay na pagtataksil na humantong sa pagkamatay ng lahat ng mahal niya. Hindi na niya makayanan ang bangungot at napabalikwas siya sa pagkagulat. Habang humihina siya ng malalim, napansin niya ang sikat ng araw na pumapasok sa bintana at napagtanto niyang umaga na. Alam niyang tinanggal na si Shido matapos ang lahat ng nangyari, ngunit alam din niyang hindi ito nag-iisang kumikilos. Isang malalim na kaba ang namuo sa kanyang dibdib habang tinitignan niya ang watawat sa tuktok ng paaralan dahil nararamdaman niyang nasa malapit lang si Shark. Naniniwala si Kuruban na hinihintay ni Shark na gumawa siya ng hakbang at tahimik niyang ipinangako sa sarili na kapag dumating ang sandaling iyon, maghihiganti siya anuman ang kapalit. Nang araw ding iyon, napansin ng lahat ang isang lalaking nakasuot ng matingkad na pulang suit at may kapansin-pansing blonde na buhok na naglalakad sa pasilyo. Ipinakilala siya bilang kanilang bagong headmaster, at naalala ni Kuruban na narinig niyang magkakaroon sila ng bago, ngunit hindi niya inaasahan na ganito ito kabilis. Sinabi ni Izumiya kay Kuruban na humiling ang bagong headmaster ng isang pribadong pulong sa kanya, at agad namang pumayag si Kuruban dahil gusto niyang malaman kung anong klaseng tao ito. Tinanong niya si Izumiya kung malapit na ba sila ng bagong headmaster. Ipinaliwanag ni Izumiya na mayaman ang kanyang pamilya at may mataas na katayuan at magkakilala sila ng mabuti. Sabi niya, para na niya itong tiyuhin, isang taong nag-alaga sa kanya mula pagkabata. Siya si Janice Coleman, isang instructor para sa isang organisasyon na tinitipon lamang ang pinakamahuhusay na wizard mula sa buong mundo. Naiintindihan ni Kuruban ang ipinahihiwatig nito at napagtanto niyang siguradong napakahusay ng lalaki. Idinagdag ni Izumiya na may kahangahangang record si Janice sa pagsasara ng napakaraming gate na hindi na nila mabilang. Siniko ni Luna si Kuruban sa isip at iminungkahi na dapat talaga nilang makilala ito upang personal na husgahan ang tunay nitong pagkatao. Sumang-ayon si Kuruban, iniisip na magandang pagkakataon ito upang makakonekta sa isang makapangyarihang wizard at nagpasya siyang huwag husgahan si Janice batay sa mga chismis. Gusto niyang magpasya lamang pagkatapos nilang magkaharap. Magkasamang nagtungo sina Kuruban at Azumiya sa opisina ng prinsipal, kung saan buong init silang binati ni Janice. Alam na niya kung sino si Kuruban, at ang nakakasilaw ng ngiti ni Janice ay nagparamdam kay Kuruban na parabang napuno ng sikat ng araw at gaan ang silid. Gayunpaman, medyo kinakabahan si Kuruban dahil sa labis na sigasig ng lalaki, at kahit si Luna ay tila nabigla dito. Tahimik na tinanong ni Kuruban si Izumiya kung palaging ganito ka-energetic si Janice, at bumuntong hininga siya at inamin na, bagamat idinagdag niyang nakakahawa ang kanyang optimismo. Ipinaliwanag ni Janice na galing siya sa Sabre, isang organisasyon at institusyon na nagbubuklod sa mga wizard mula sa buong mundo. Sinabi niya na ang Sabre ay hindi lang tungkol sa pagsasanay. Responsable din sila sa pamamahala sa mga gate na lumilitaw sa buong mundo. Sa madaling salita, pinoprotektahan nila ang sangkatauhan mula sa mga sakunang lumalabas sa mga gate na iyon. Pagkatapos magtapos, maaaring sumali ang mga estudyante sa Wizards Association, ngunit ang pagpasok sa Sabre ay nangangailangan ng pagiging pinakamahusay sa mga mahuhusay. Mula rito, naiintindihan ni Kuruban na si Janice ay hindi lang magaling, kundi isang top-tier na wizard na may mataas na posisyon kahit sa loob ng Sabre. Habang patuloy na nagsasalita si Janice, naging medyo mayabang ang kanyang tono na ikinahiya ng bahagya ni Kuruban at Izumiya. Naramdaman ng sandali, dahan-dahang ibinalik ni Izumiya ang usapan sa dati at tinanong si Janice kung ano ang gusto niyang pag-usapan ng agaran kay Kuruban. Naging maseryoso si Janice at ipinaliwanag na alam na ni Kuruban na ang mundo ay nasa ilalim ng patuloy na banta mula sa muling pagbubukas ng mga gate.
Inamin niya na kapos ang sabre at kulang sa tauhan, kaya hindi sila nakapagtalaga ng permanenteng tao sa rehiyong ito. Sa ngayon, gumana ang estratehiyang iyon dahil walang malalaking insidenteng naganap dito. At tuwing may lumilitaw na gate, kadalasan ay kusa itong nagsasara. Gayunpaman, nagbago ang sitwasyon sa mga nakalipas na araw sa paglitaw ng Black Gate. Sabi ni Janice, kahit ang sabre ay hindi na kayang baliwalain ito, kaya't ipinadala siya rito. Ayon sa mas mataas na otoridad ng sabre, ang antas ng panganib ng Black Gate ay higit pa sa mga banta ng Red Category. Kung makakawala ang mga halimaw na nakakulong sa loob, daan-daan o libu-libong inosenteng buhay ang maaaring mawala sa isang iglap. Ipinaliwanag ni Janice na ito mismo ang dahilan kung bakit kailangan nilang manatiling alerto at magmatsyag sa paglitaw ng anumang bagong gate. Gayunpaman, walang sapat na tao ang sabre para sakupin ang lahat at diyan pumapasok si Kurobana. Upang harapin ang lumalaking kaguluhan, humingi ng tulong si Janice kina Kuroban at Izumiya. Naniniwala siyang mayroon silang mga kasanayang kailangan para harapin ang Black Gate. Malinaw na nagulat sina Kuroban at Izumiya na marinig ang isang taong may ranggo ni Janice na nagsasalita tungkol sa kanila ng may ganoong kumpiyansa. Pagkatapos ay isiniwalat ni Janice na nakatanggap siya ng mga ulat na nagpapakitang sangkot din sila sa pagsasara ng isang gate noon. Ang karagdagang investigasyon ay nagpapatunay na kahit ang mga nangungunang miyembro ng sabre ay nahirapang harapin ang Black Gate. Dahil sa kanilang karanasan, gusto niyang manatili silang alerto at gamitin ang kanilang pambihirang kakayahan. Binigyan niya ng espesyal na diin ang napakalakas na kapangyarihan ni Kurobani at sinabing mahalaga ito para sa pagtatanggol sa mundo mula sa banta na ito. Agad na iniabot ni Kuroban ang kanyang kamay at sumang-ayon, sinasabing hinding-hindi niya tatanggihan ang pagkakataong protektahan ang mundo. Sinubukang sumingit ni Izumiya at linawin na iba ang tunay na tumalo sa Black Gate. Ngunit bago pa siya makatapos, isang agarang babala ang tumunog. Isang ulat ang dumating na nag-aanunsyo na isang kategory red na gate ang lumitaw malapit sa paaralan. Lumingon si Izumiya kay Janice at tinanong kung ano ang kanyang plano. Kalmadong sumagot si Janice at sinabing ito ang perpektong pagkakataon para subukan ang kanilang mga kakayahan. Muling binalaan siya ni Izumiya na huwag baliwalain ang sitwasyon, malinaw na nag-aalala sa panganib. Bago pa siya makapagsalita, sumingit si Kuroban at buong kumpiyansang sinabi na handa na sila sa hamon. Dahil doon, tinanggap nila ang misyon at naghandang umalis, sinasabi kay Janice na makikipagkita sila sa kanya at sa kanyang team sa labas ng gate. Hindi nagtagal, dumating sina Kuroban at Izumiya sa lokasyon ng gate. Ang presensya nito ay mabigat at nakakabagabag sa hangin. Habang naghahanda silang sumulong, biglang may tumawag at nagsabing sasama rin siya sa kanila. Lumapit si Nerus at inayos ang kanyang salamin, nakangiting sinabi na mas madali at mas masaya ang laban kapag mas marami. Pinag-isipan nito ni Kurobin sandali at sumang-ayon na matalinong hakbang ang pagkakaroon ng dagdag na tulong. Ngayong kumpleto na ang kanilang team, sabay-sabay silang humakbang patungo sa gate. Bawat isa sa kanila ay may dalang sariling determinasyon at kumpiyansa, desididong talunin ang kung anumang nasa unahan. Handa na silang patunayan ang kanilang lakas at ipakita sa lahat kung gaano sila kalakas na mga wizard. Tahimik na masaya si Luna na sa wakas ay naglilinis si Kuroban ng isang gate na may higit sa isang kasama. Kasabay nito, naalala ni Kuroban ang sinabi ng headmaster sa kanya kanina na gusto niyang makita ang kanilang lakas habang sabay nilang tinatalo ang gate na ito. Naaalala niya ang kanyang dating mundo kung saan natutunan niyang ang tiwala sa isang grupo ang tunay na nag-udyok sa mga tao na lumaban sa kanyang tabi. Ang parehong tiwala na iyon ay malinaw niyang nakikita ngayon kina Izumiya at Nerus. Dahil doon, muli niyang naunawaan kung bakit napakahalaga ng pagtutulungan. Sa kanilang nagkakaisang determinasyon, sabay-sabay silang sumugod sa loob ng gate. Nagmamadali silang pumunta sa gitna at hindi nagtagal ay nakakita ng iba't ibang uri ng halimaw na naghahanap sa kanila. Sinabi ni Kuroban sa lahat na galingan at manatiling nakatuon. Agad na humakbang si Izumiya at idineklara na siya ang unang kikilos sa pamamagitan ng pagpapabagsak sa halimaw na uri ng lobo. Ipinatawag niya ang kanyang Icicle Lance at nagpakawala ng matatalas na sibat na yelo diretsyo dito na tumusok sa katawan nito. Gayunpaman, isang lobo ang nakalusot sa kanyang atake at sumugod sa kanya. Sa huling segundo, kumilos si Kurobana at ginamit ang kanyang Dark Attribute Magic para hatiin ang nilalang sa dalawa. Habang hinaharap ang banta na yon, hindi napansin ni Kurobana ang Stone Golem na dahan-dahang lumalapit sa likuran niya. Nang mapagtanto niya ito, sumigaw siya kay Nerus na gamitin ang kanyang mahika. Sakto sa oras, nagpakawala si Nerus ng isang lightning shot na direktang tumama sa mga mata ng golem, sapat na napinsala ito para pigilan ang atake at protektahan si Kuroban. Pagkatapos ay dali-daling tinawag ni Luna ang pansin ni Kuroban sa isang kawan ng mga paniki na sumusugod sa kanya mula sa itaas. Kalmadong sinabi ni Kuroban na huwag mag-alala. Muli, pinakawalan niya ang kanyang Dark Attribute Magic, ang Raging Blast, at lumikha ng isang malakas na echo wave na nagpatalsik sa mga paniki bago sila bumagsak sa lupa, walang buhay. Nakahinga ng maluwag at natuwa si Luna nang sa wakas ay bumuntong hininga si Kurobani at ibinaba ang kanyang depensa.
Matapos ang laban at tumahimik ang lugar, humingi ng paumanhin si Izumiya at sinabing naging pabigat siya at kinailangan pa siyang bantayan ng iba. Humingi rin ng paumanhin si Nerus, inamin na mas mabagal ang kanyang reaksyon kaysa sa nararapat. Agad silang pinakalma ni Kuruban at sinabing magaling ang kanilang ginawa, lalo na't ito ang unang beses nilang harapin ang napakaraming halimaw ng sabay-sabay. Medyo gumaan ang pakiramdam ni Izumiya at Nerus, ngunit mabilis na napalitan ng pagkausyoso ang kanilang ginhawa. Tinanong ni Nerus kung anong uri ng mahika ang ginagamit ni Kurobani dahil ito ay napakalakas at hindi katulad ng anumang nakita niya noon. Tinanong pa niya kung alam na ni Izumiya ang tungkol dito, pero umamin siya na hindi niya alam kahit na nakita niyang ginamit ito ni Kurobani ng ilang beses. Naisip ni Kuruban na kung gusto niyang makuha ang kanilang buong tiwala, kailangan niyang maging tapat. Sinabi niya sa kanila ang totoo at ipinaliwanag na gumagamit siya ng Dark Attribute Magic. Iniiwasan niyang magbigay ng detalyadong paliwanag dahil nasa loob pa sila ng gate at hindi pa lubusang nawawala ang panganib. Ipinaliwanag lang niya na ito ay isang uri ng mahika na may mga katangian at epekto na wala sa apat na kilalang attribute. Tinanong ni Nerus kung ginamit ba ito ni Kurubain noong mock battle o kung tinatago niya ito. Sumagot si Kurubain na hindi niya ito maaaring gamitin ng basta-basta sa harap ng maraming tao dahil ayaw niyang kumalat ang kanyang sikreto. Pagkatapos ay pinaalalahanan niya sila na ang kanilang pangunahing focus ngayon ay talunin ang boss ng gate na ito. At dahil doon, sumulong sila at ipinagpatuloy ang kanilang paglalakbay. Habang naglalakad sila, tahimik na pinag-isipan ni Izumiya ang kanyang nasaksihan. Mula sa kapangyarihan, kontrol, at husay ni Kurabani, masasabi niyang walang tigil siyang nagsanay para maabot ang antas na ito. Iniisip niya kung may mas malalim na dahilan kung bakit niya pinipilit ang sarili ng ganito. Nanatili ang isiping iyon sa kanya, at kahit nahihiya siyang aminin, patuloy na lumalaki ang kanyang kuryosidad tungkol sa kanya. Hindi nagtagal, sa wakas ay dumating silang tatlo at hinarap ang boss monster na naghihintay sa unahan. Ang nilalang na naghihintay sa kanila ay isang crystal dragon. Sa dating mundo ni Kurobin, matigas ang balat nito kaya napakahirap nitong kalabanin. Buong kumpiyansang sumugod si Kurobin, sinasabi kina Izumiya at Nerus na siya ang bahala sa harapan at kailangan nilang protektahan ang kanyang likuran. Inutusan niya silang puntiryahin ang mga binti nito mula sa likod. Agad na naintindihan ng dalawa niyang kasama ang kanyang plano. At pinanood nila si Kuroban na walang pag-aalinlangang sumugod diretsyo sa Ice Dragon. Sa kanilang mahusay na pagtutulungan, ginamit nina Izumiya at Nerus ang kanilang mahika para i-freeze ang mga paa ng dragon sa lupa para hindi ito makagalaw. Tumalon si Kuroban sa ere gamit ang kanyang Dark Attribute Magic at tinamaan ang dragon ng may tumpak na lakas, nagpakawala ng isang malakas na hiwa na naghati sa dragon sa dalawa. Hindi makapaniwalang nakatingin sina Nerus at Izumiya habang nadudurog ang dragon na parang tumigas na kristal, isang palabas ng kapangyarihan na hindi pa nila nasaksihan kailanman. Ang ipinakitang Dark Attribute Magic ni Kurobin ay lubos na nagpamangha sa kanila. Di nagtagal, lumabas ang tatlo sa gate kung saan naghihintay na ang prinsipal, na nagulat nang makita silang bumalik ng napakabilis. Nalampasan ng team ang lahat ng kanyang inaasahan, at kitang-kita ang kanyang kasiyahan. Napansin ni Kurobin na nilabanan din ng prinsipal ang mga halimaw sa labas, at tumawa ang prinsipal, sinabing medyo madali lang itong asikasuhin. Pagkatapos ay tumingin siya kay Nerus, napansin na sumali na ito sa kanilang team, at kinumpirma ni Kuroban na natalo na nila ang boss at matagumpay na naisara ang gate. Inamin ng prinsipal na napakalakas nila, kaya halos nakalimutan niyang mga estudyante lang sila sandali. Pagkatapos ay humakbang si Kuroban na may isang proposal. Ipinapaliwanag na dahil mas magiging mahalaga ang pagharap sa mga gate sa hinaharap, nagpasya silang tatlo na bumuo ng isang clan. Dahil mga estudyante pa sila, humingi siya ng pahintulot sa principal para opisyal na itatag ang clan at magkaroon ng karapatang magsara ng mga gate. Hindi pa nakakatanggap ng ganitong kahilingan ang headmaster, at tinitigan niya si Kuroban ng may pagtataka habang nagpapaliwanag ito. Kulang sa tauhan ang sabre sa kasalukuyan, sabi niya, at naniniwala siyang sa pinagsamang lakas nilang tatlo, epektibo silang makakapagtrabaho. Pinag-isipan ni Janice ang ideya sandali. Alam niyang wala pang nangyari na mga estudyante ang bumuo ng clan para magsara ng mga gate. Pero sa pagtingin sa kanilang tatlo, naramdaman niyang baka may sapat silang lakas para magawa ito. Matapos ang ilang sandaling pag-iisip, sa wakas ay pumayag siyang payagan silang bumuo ng kanilang clan. Tiniyak din niya sa kanila na hindi nila kailangang mag-alala sa pagpasok sa kanilang regular na klase dahil sa kanyang otoridad, gagawin niyang grado ang lahat ng kanilang mga nagawa sa clan. Nakaramdam si Kuroban ng matinding kasiyahan sa resulta, at napatingin kina Izumiya at Nerus para makitang pareho ang kanilang nararamdamang tuwa. Para sa kanya, parang nabubuhay na sa wakas ang kanilang plano. Di nagtagal, lumipat sila sa kanilang bagong meeting room at inilagay ni Kurobani ang isang tablet sa mesa. Umilaw ang screen na may mapa na puno ng mga makukulay na marker. Ipinaliwanag niya na ipinapakita nito ang mga lokasyon ng mga dating nagbukas na gate at ang mga oras kung kailan niya isinara ang mga ito. Gusto niyang malaman kung mayroon silang mapapansing anumang pattern.
Parehong natigilan sina Izumiya at Nerus na mas nakatuon sa katotohanang si Kuruban lang mag-isa ang humarap sa napakaraming gate. Naalala ni Izumiya ang mga kwentong narinig niya ilang araw na ang nakalipas tungkol sa mga gate na bigla na lang sumusulpot sa kung saan-saan at mabilis din nagsasara ng walang paliwanag. Ngayon ay napagtanto niyang si Kurobani pala ang nasa likod ng lahat ng iyon. Napalunok si Nerus sa paghanga at inamin na ang nagawa ni Kuroban ay kahanga-hanga at mapusok. Tahimik na sumang-ayon si Luna. Pinaalalahanan ni Izumiya si Kurobana na ngayong bahagi na sila ng isang clan, dapat silang magtulungan, at dapat niyang iwasan ang paggawa ng mga mapanganib na solo moves. Inamin ni Kuroban ang kanyang pagkakamali at nangakong magtatrabaho bilang isang team mula ngayon. Ngumiti si Luna, masaya na sa wakas ay nakikipag-ugnayan at nakikisalamuha na ng maayos si Kurobane sa mundong ito. Nagtaas naman ng bagong alalahanin si Nerus. Kung napakaraming gate ang lumalabas, maaaring hindi lang mga halimaw ang kanilang banta. Ang magic essence na dumadaloy mula sa mga gate ay maaaring kasing delikado rin. Pinag-isipang mabuti ito ni Kurobane. Binalaan siya ni Luna noong una siyang dumating sa mundong ito na ang magic essence, kahit nakakatulong sa paggising ng kapangyarihan ng ilan, ay nakalalason sa mga ordinaryong tao at maaaring kumalat na parang nakamamatay na salot. Itinuro ni Izumiya na kung umapaw ang malaking halaga ng magic essence, maaaring napakarami ang maging biktima. Sumang-ayon si Kuroban at nagpasya na dapat silang magsagawa ng mga patrol para maiwasan ang mga ganitong sakuna. Ang kanilang layunin ngayon ay pigilan ang mga problema sa pinagmulan nito. Noong gabing iyon, naghanda sila at nagsimulang magpatrolya. Napansin ni Izumiya na mayroon ding mga cyber soldiers, at napagtanto ni Kurobani na seryoso ang sitwasyon kung pati ang mga elite members ay nasa baba na. Biglang huminto si Kurobain, nakita ang isang bagong bukas na gate na ikinalito ng kanyang mga kasama. Isang sundalo ng sabre ang nakatanggap ng abiso at kinumpirma na may bagong gate na lumitaw 5 kilometro sa timog kanluran. Walang pag-aalinlangan, lahat ay sumugod patungo sa insidente. Dumating sila at natagpuan ang lungsod na nagkakagulo. Isang pulang gate ang lumitaw sa gitna ng kalsada, at ang mga tao ay tumatakbo para iligtas ang kanilang mga buhay. Isang babae ang tumatakbo kasama ang kanyang anak na nadapa at nahulog. Bago pa makatayo ang bata, isang lobo ang sumugod sa kanila. Walang kalaban-laban ang bata, ngunit sa huling segundo, lumundag si Kurobani at pinatay ang lobo gamit ang kanyang nakamamatay na kuko, iniligtas ang batang babae. Nagpapasalamat ang ina, ngunit si Kurobani ay nakatuon lamang sa pagsigurong ligtas silang mag-ina. Napansin niya ang mga cyber soldiers sa lugar at mabilis na nagpasya na iwan sa kanila ang mga banta sa labas habang siya at ang kanyang team ay papasok sa gate. Habang nag-uutos siya, hindi niya napansin ang batang babae na kaliligtas lang niya na nakatingin sa kanya nang may paghanga na itinuturing siyang isang huwaran. Di nagtagal, napansin ni Kuroban ang usapan ng mga sundalo at nilapitan sila, ipinakilala ang kanyang sarili at ang kanyang team bilang mga estudyante mula sa Sacred Imperial Academy. Binigyan sila ng headmaster ng pahintulot na bumuo ng clan at pumasok sa gate. Nakilala sila ng sundalo mula sa mga chismis at alam din niyang nagbigay ng abiso ang headmaster na darating sila. Napansin ni Kurobin ang tensyon at nagtanong kung may nangyari. Ipinaliwanag ng sundalo na may isang clearing team na pumasok sa loob ng gate, ngunit nawalan na sila ng kontak. Hindi nila alam kung ligtas ang team. Hindi gumagana ang communicator, pero hindi ito sira, na nangangahulugan lang na may isang bagay sa loob ng gate na sumira sa signal. Nagtanong si Nerus kung ililigtas ba nila sila, ngunit sumagot ang sundalo na abala sila sa pagharap sa mga halimaw sa labas at pagprotekta sa lungsod. Ang kanilang pangunahing prioridad ay ilikas ang mga mamamayan, at umaasa silang ang kanilang mga kasamahan sa loob ay lumalaban ng may parehong determinasyon. Wala na silang magagawa sa ngayon. Napagtanto ni Kurobain at ng kanyang team na misyon na rin nilang iligtas sila. Nagpasya siyang iwan nila ang labas sa mga sundalo at sila na mismo ang papasok sa gate. Binalaan sila ng sundalo na napakadelikado nito, ngunit biglang dumating ang headmaster, sinabing wala silang dapat ipag-alala. Ipinaliwanag niya na sila ay mga talentadong kabataan at mahuhusay na wizard, armado hindi lamang ng kapangyarihan, kundi pati na rin ng determinasyon at pagtupad sa tungkulin. Di nagtagal, pumasok silang tatlo sa loob ng gate. Napansin ni Izumiya ang makapal na hamog na nagpapahirap sa pagtingin, ngunit hindi ito mahalaga. Nandito sila para sa isang dahilan, upang puksain ang mga halimaw at protektahan ang lahat. Inanunsyo ni Kurobin na ito ang unang pagkakataon nilang sasakupin ang isang gate bilang isang clan, at ibibigay nila ang lahat ng kanilang makakaya. Habang tumatakbo silang tatlo sa maulap na gate, napansin nila ang mga patay na halimaw na nakakalat sa daan. Napagtanto nila na ito marahil ang mga tinalo ng naunang team na nagbigay katiyakan sa kanila na nasa tamang direksyon sila. Pinag-isipan ni Nerus na ito ay isang sitwasyon na kahit ang mga elite ng Saber ay hindi madaling naharap. Kulang sila sa karanasan at umaasa siyang ligtas pa ang lahat. Pinaalalahanan sila ni Kurobain na malamang ay mas malakas pa ang boss monster, pero hindi nila dapat hayaang masira ang kanilang kumpiyansa. Ang kanilang prioridad ngayon ay iligtas ang lahat ng nawawala.
Determinado si Izumiya, naniniwalang sa dark attribute magic ni Kurobani, wala silang magiging problema. Tiwala siyang kapag nandyan na si Kurobani, lahat ay maliligtas. Pagkatapos ay itinaman niya ang sarili, napagtantong kung si Kurobani lang ang lalaban mag-isa, hindi na kailangan ng clan. Nagpasya siyang hindi siya kikilos sa ilalim niya, kundi bilang kasama niya sa team. Pareho ang determinasyon ni Nerush, nangangako sa sarili na hindi siya magiging pabigat kina Kurobani o Izumiya at ipapakita niya ang kanyang lakas. Samantala, nahihirapan ang mga sundalo ng Saber laban sa isang malaking slime monster. Umaatake sila gamit ang mga bolang apoy, ngunit sa bawat pagkakataon, bumubuo ang slime ng isang proteksyon sa paligid nito. Ang mga sundalo ay sugatan at dismayado. Isang sugatang lalaki na nakahandusay sa lupa ang nagmamakaawa sa kanyang mga kasama na iwan siya at tumakas patungo sa kaligtasan. Sumigaw ang sundalo sa tabi niya na huwag maging hangal, ngunit ang pagkagambala ay nagbigay daan sa slime na umatake. Nagmamadali ang mga sundalo na itaas ang kanilang mga pader ng depensa, ngunit huli na sila. Inatake sila ng slime isa-isa, pinatumba sila sa lupa. Sinisisi ng sugatang sundalo ang sarili sa pagiging pabigat. Naghanda siya para sa kamatayan habang bumaling sa kanya ang slime. Sa huling sandali, isang lilang bolang apoy ang sumabog mula sa itaas, at napabalikwas siya sa pagtayo, nakatingala kay Kurobani. Tinanong niya kung sino ito, ngunit hindi sumagot si Kurobani, tahimik lang na kinumpirma na sila nga ang mga sundalo ng Saber. Napansin ng sundalo ang kanilang mga uniforme at nag-aalangang nagtanong kung sila ba ay mga estudyante. Muli, nanatiling tahimik si Kurobani. Nakita ni Izumiya ang kahinaan ng slime sa core nito at hinimok si Norus na sumabay sa pag-atake. Sumugod siya, hindi namamalaya na nagsimula ng gumalaw ang natumbang slime. Sinubukan siyang babalaan ni Kurobani, ngunit huli na ang lahat. Dumapo ang slime sa kanyang ulo na dumagan sa kanya sa lupa. Nagmamadaling tumulong si Nerus, ngunit naipit din siya. Naghahanda ang slime na atakihin silang dalawa, ngunit namagitan si Kuruban sa huling segundo. Inilabas niya ang kanyang dark attribute magic, nagpakawala ng isang malaking pagsabog ng kasamaan na sumira sa atake ng slime at nagprotekta sa kanyang mga kasama. Naglaho ang slime sa hangin habang ang lahat ay nakatingin, tulala sa kapangyarihan ni Kuruban at sa kanyang determinasyon na ipagtanggol ang kanyang mga kaibigan. Muling lumipad pa itaas, itinuon niya ang kanyang mahika at tuluyang pinuksa ang halimaw, hinati ito sa dalawa. Ang mga sundalo ay namamanghang nanonood at nang matapos ang laban, nagdiwang sila sa kanilang tagumpay, nasaksihan mismo ang galit at kapangyarihan ni Kurobin at ang kanyang di matitinag na determinasyon na protektahan ang kanyang clan. Pagkalabas nila sa gate, personal na pinasalamatan ng mga sundalo ang mga estudyante sa lahat ng kanilang ginawa. Mapagkumbabang sumagot si Kurobin na ginagawa lang nila ang kanilang tungkulin. Tumawa ang headmaster at sinabing ito mismo ang kanyang inaasahan. Ang kanilang kapangyarihan ay eksakto sa inilarawan niya sa kanyang mga kapwa sundalo. Matagal na niyang iniisip na silang tatlo ay mga pambihirang wizard na. Sumang-ayon maging ang sundalo at inaming nahihiya siya sa pagmamaliit sa kanila dahil sa kanilang pagiging estudyante. Hiniling niya sa lahat ng sundalo na sumaludo sa kanila at ginawa nila ito ng walang pag-aalinlangan. Labis na naantig si Kuruban at ang kanyang mga kasama sa kilos, isang pagmamalaki ang bumalot sa kanila. Pagbalik ni Kurobin, sinalubong siya ni Luna ng isang maliwanag na ngiti, ipinagmamalaki ang kanyang nagawa. Ipinaalala ni Kurobin sa kanya na ang pagpapanatiling ligtas sa mga tauhan ng Saber ay kasing halaga rin at sumang-ayon si Luna. Pinuri rin niya ito sa pagiging imbitado na sumali sa Saber pagkatapos ng graduation, na nagpadama sa kanya ng pambihirang kaligayahan. Sakto namang may kumatok sa pinto. Pumunta si Kuruban upang buksan ito at nakita si Azumiya na nakatayo doon. Humingi siya ng paumanhin sa pag-istorbo sa kanya ng gabi na. Nagtanong si Kuruban kung ayos lang ang lahat, at si Azumiya, na may mahiyang sulyap, ay nagtanong kung maaari siyang humingi ng sandali para makausap ito ng pribado. Umupo si Azumiya sa kama ni Kuruban, at halos hindi siya makapaniwala na hinihiling nito na turuan siya ng mahika. Inamin niya na naramdaman niyang wala siyang kapangyarihan sa kanyang kalagayan, at matagal na niyang gustong humingi ng tulong dito. Nag-isip sandali si Kuruban, inaalala kung ano ang naramdaman nito matapos ang laban kanina nang madali siyang nahuli ng slime monster. Hindi may iwasan ang nangyari pero hindi niya kailangan ng aliw. Hindi siya ganoong klase ng babae. Ang kailangan niya ay malaman kung paano humusay. Sumang-ayon si Kuruban at sinabi sa kanya na maaari niya itong turuang lumaban. Nagningning sa kaligayahan si Izumiya at naisip ni Kurobani sa sarili na ganoon pa rin siya, laging prangka at simple. Lumipat sila sa rooftop at sinabi ni Kurobani na dapat silang magsimula kaagad. Sakto namang may umistorbo sa kanila. Hindi makapaniwala si Nerus na muli silang nagpaplanong magsanay ng magkahiwalay. Nagtanong siya kung maaari siyang sumali, at mahiyang nagtanong si Izumiya kung gusto rin ba talaga niyang maturuan ni Kuroban. Iginigiit ni Nerus na gusto niya at nagreklamo na hindi patas na nauna si Izumiya kanina. Nagsimulang magtalo ang dalawa, at napansin ni Kuroban na sabik ding matuto si Nerus tulad ni Izumiya. Nagkomento si Luna na kitang-kita ang nararamdaman ni Nerus habang inoobserbahan ang kanilang samahan.
Tumikim si Nerus at pinaalalahanan sila na bilang isang clan, kailangan nilang magtulungan at hindi maaaring magpahuli kay Kurobein. Sumang-ayon si Kurobein at sinabing gagawin nila ito bilang isang team, ngunit naniniwala siyang mayroon na silang matibay na kaalaman sa kanilang mahika. Alam nila ang mga pangunahing kaalaman at maging ang mga advanced na teknike, ngunit kailangan nilang itama ang kanilang mga nakasanayan. Nagbigay ng halimbawa si Kuroban sa labanan. Madalas sumugod si Izumiya nang hindi nag-isip at napagtanto niyang tama ito. Ipinaliwanag niya na kapag labis siyang nagpo-focus, nakakalika siya ng mga blind spot. Si Nerus naman ay madalas na hindi nag-iisip ng mga posibleng mangyari. Tinanong niya kung ano ang ibig sabihin ni Kurobani doon. Ipinaliwanag ni Kuroban na ang pinakamahalagang bagay sa labanan ay ang maghanda para sa pinakamasama. Halimbawa, nang harapin ni Izumiya ang slime monster kanina, dapat ay nahulaan niyang atakehin siya ng halimaw nang sumugod siya para tumulong, ngunit hindi niya ginawa. Napagtanto ni Nerus ang kanyang pagkakamali at inaming nataranta siya. Sinabi sa kanila ni Kuroban na hindi ito mga kunwaring laban sa paaralan. Ang totoong labanan ay maraming variable at kailangan nilang umangkop. Ang kanilang unang pagsasanay ay palawakin ang kanilang pananaw at masanay sa totoong labanan. Nagpatawag si Kuroban ng isang lobo gamit ang kanyang shadow magic, kaparehong-kapareho ng kanilang nilabanan noon. Inutusan niya silang iwasan ang mga atake nito habang nagpapakawala ng kanilang mahika. Pareho silang sumang-ayon at sumugod sa kanila ang lobo. Lumaban sila gamit ang lahat ng kanilang kakayahan. Makalipas ang ilang sandali, humingi si Nerus ng maikling pahinga. Inabutan siya ni Kuroban ng isang bote ng tubig at napansin na si Izumiya ay tuloy-tuloy pa rin ng walang pahinga. Nagkomento siya kung gaano kasipag silang dalawa, hanga sa kanilang dedikasyon. Sumang-ayon si Nerus, ngunit ang totoo ay nagpigil din si Izumiya dahil sa kanyang posisyon. Naguluhan si Kurabin habang ipinapaliwanag ni Nerus na si Izumiya ay nagmula sa isang prestihiyosong pamilya na nakapaglabas ng maraming mahuhusay na wizard. Ang kanyang pamilya ay lumalaban sa unahan sa mga gate, madalas na nangunguna sa labanan. Ang kanyang matinding pakiramdam ng responsibilidad ay nagmula sa kanila, at gusto niyang labanan ang mga halimaw na nagbabanta sa mundo at maging isa sa pinakamahusay. Habang nagsasalita si Nerus, napagtanto ni Kuroban na ang kanyang determinasyon ay nagmumula sa pagnanais na protektahan ang iba at pantayan ang kanyang pamilya, pasan ang bigat na maging makatarungan kahit na hindi niya sila malampasan. Sabi ni Nerus, dahil doon, hindi naging madali ang pagsuporta sa kanya, at gusto niyang lumakas para makasama siya sa tabi nito. Humingi siya ng paumanhin sa nangyari sa nakaraang laban dahil wala siyang balak na matalo muli. Ngumiti si Kurobani, nakikita ang kanyang nag-aalab na diwa, at nagpatuloy silang tatlo sa pagsasanay habang ang kanilang master ay nanonood ng may pagmamalaki. Eksaktong isang buwan ang lumipas, sumabak silang tatlo sa isa pang labanan. Isang higante ang malapit ng tamaan si Kuroban. Inutusan niya ang kanyang mga kasama na mag-focus sa pangunahing katawan. Nagtutulungan sina Izumiya at Nerus habang pinuputol ni Kuroban ang mga kamay ng higante. Muling tumubo ang mga ito, ngunit hindi niya napansin na sina Izumiya at Nerus ay nasa himpapawid na naghahanda ng kanilang susunod na atake. Nagpakawala si Nerus ng isang kidlat at tumira si Izumiya ng isang tiyak na suntok. Ang pinagsamang atake ay lumikha ng butas sa dibdib ng higante at bumagsak itong patay sa lupa. Nag-fist bump ang tatlo, ipinagdiriwang ang kanilang tagumpay. Lingid sa kanilang kaalaman, isang lalaking blonde ang nanonood mula sa ibang lokasyon sa kanyang e-screen. Pinapanood niya ang mga batang wizard na ito na nagsasara ng sunod-sunod na gate at iniisip na ang mundo ay laging tumatawag ng isang tagapagligtas sa bawat panahon. Nakakaramdam siya ng pagkadismaya na malapit nang matapos ang eksperimento sa harap niya, ngunit sabik niyang inaasahan ang paghaharap nila ni Kurobani. Sa paaralan, pinag-uusapan ng lahat ang pahayagan na nagtatampok sa mga estudyanteng sumasakop sa mga gate. Pinag-uusapan nila kung paano nakabuo ng clan ang presidente at vice-presidente, at may mga chismis na mataas daw maging ang pagsusuri ng saber sa kanila, na nagpapakitang kinikilala sila ng piling grupong ito ng mga salamangkero. Tinalakay ito ng isang lalaking may pulang buhok at napagtanto kung gaano kahanga-hanga na bahagi ng team si Kurobani. Ipinaalala sa kanya ng brunete na tinalo siya ni Kurobani sa kunwaring laban, at medyo kinabahan at napahiya ang lalaki. Iniisip ang panahon na wala siyang ideya kung gaano kalakas talaga si Kurobani. Idinagdag pa ng brunette na parehong sinasanay ni Kurobani ang presidente at vice-presidente, at nagsimulang magsismis ang lalaki kung paano naging isang prodigy si Kuroban sa paaralan. Lumingon ang lahat para mapansin ang clan na pumapasok sa cafeteria. Nakita ni Izumiya ang lahat ng mata sa kanila at nagkomento kung gaano kalaking atensyon ang nakukuha nila. Masaya si Nerus tungkol dito, alam niyang ipinapakita nito kung gaano kalayo na ang narating ng kanilang mga nagawa. Lumapit sa kanila ang dalawang babae at direktang nagpasalamat ang isa kay Kurobani. Nalito siya noong una, ngunit ipinaliwanag ng babae na malapit sa lugar kung saan lumitaw ang gate ang pamilya niya at utang nila ang kanilang kaligtasan kay Kurobani. Gusto niyang magpasalamat sa kanya ng personal.
Ang pagpapasalamat niya ay nagpaalala kay Kurobani sa kanyang dating mundo kung saan ang mga tao ay ganoon din kapag tinutulungan niya. Nailigtas niya ang hindi mabilang na mga nayon, imperyo, at mga bata, at maging ngayon, ang parehong mainit na pakiramdam ay pumupuno sa kanyang puso na nagpangiti sa kanya. Napansin ito ng dalawang nagsitsismisang lalaki, at napagtanto na si Kurobani ay isa ng bayani, isang taong nirerespeto maging ng mga pinakamababang ranggo na estudyante sa paaralan. Sa malapit, nakikinig ang bully na dating nagpapahirap kay Kuroban at hindi masaya. Maya-maya, nakarating sila sa kanilang destinasyon, at masaya si Narus na ligtas silang nakarating. Tinukso siya ni Izumiya na nagsasabing baka nagsiselos siya dahil nakakakuha ng sobrang atensyon si Kuroban. Ibinalik ni Kuroban ang usapan sa seryosong tono, tinatanong si Izumiya kung talagang ipinatawag sila ng headmaster. Inamin ni Izumiya na hindi niya alam kung ano ang gusto niyang pag-usapan, ngunit sinabi niyang dapat pa rin silang pumunta, at idinagdag na kahit si Luna ay walang alam. Pagdating nila sa opisina ng headmaster, malugod silang binati nito, binabati sila sa kanilang mga nagawa. Ipinahayag niya ang pagmamalaki sa parehong sina Izumiya at Narus, at sinabing malaki na ang kanilang ipinagbago. Pareho silang nagpakita ng pasasalamat, at tinanong ni Izumiya kung ano ang gusto niyang pag-usapan. Binuksan ang headmaster ang kanyang mga susi ng kotse, at sinabi sa kanila na bibisitahin nila ang sangay ng saber. Sa kotse, ipinaliwanag niya na gustong makipagkita sa kanila ng vice branch chief. Tinanong ni Kuroban kung nakilala na siya ni Narus dati. Sabi ni Narus, ang chief, si Nihama Rigi, ay isang mahusay na batang wizard kumpara sa mga elite ng Saber. Siya ang unang student council president ng paaralan at magaling na sa mga mock battle. Pagkatapos sumali sa Saber, napakarami niyang naisarangate. Nagtataka si Izumiya kung bakit sila ipapatawag ng isang tulad niya. Sabi ng headmaster, ito ay isang bagay na dapat nilang abangan. Nararamdaman ni Kuroban na may dahilan at gusto niyang malaman kung ano ito. Dumating sila sa ikapitong sangay ng Saber. Dinala sila ng headmaster sa isang silid kung saan naghihintay si Reiji, nakaupo sa isang sofa. Binati niya sila, hindi malugod, kundi parang kilala na niya kung sino sila. Sabik at mausisa si Reiji na makilala sila ng personal. Binanggit niyang narinig niya ang tungkol sa kanilang clan, at kung paano sila nakapagsara at nakapagseal ng mga gate. Dahil dito, nagpa siya siyang makipagkita sa kanila. Dumiretso si Reiji kay Kuroban at tinanong kung masaya ba siyang makilala ang isang tulad niya. Sinabi ni Luna na mukhang mayabang si Reiji, at sumang-ayon si Kuroban. Itinaas ni Reiji ang kanyang kamay para makipagkamay at tinanggap ito ni Kuroban. Napansin ni Kuroban ang isang lobong sumusugod sa likod ng mukha ni Reiji, ngunit walang ibang nakakakita nito, at hindi rin niya maintindihan kung ano yon. Napansin ni Izumiya ang bahagyang pagkataranta ni Reiji at tinanong kung ano ang problema. Inamin ni Reiji na may napansin niya si Kurobani na hindi napansin ng iba. Sinabi niya kay Kurobani na kumalma, ipinapaliwanag na naglabas lang siya ng kaunting killing intent para subukan siya. Plano niya sanang batiin lang sila at bigyan ng day off, pero ngayon ay nagbago na ang isip niya. Inanunsyo niya na maglalaban sila at haharapin niya si Kuroban sa isang laban. Sa indoor training ground ng branch, magkaharap sina Kurobani at Reiji. Nagkomento si Reiji na parang ang boring dahil walang masyadong manonood, pero pwede na ito sa ngayon. Sa ganoong paraan, mas magagamit ni Kurobani ang kanyang kapangyarihan nang walang nakatingin. Napagtanto ni Kuroban na tama si Reiji, ngunit determinado siya. Kanina sa kanilang opisina, tinanong ni Kuroban kung seryoso ba talaga si Reiji sa isang mock battle kasama ang Vice Branch Chief. Inihayag ni Reiji na siya ay isang battle maniac at gusto lang lumaban. Mula sa kanyang naobserbahan, malaki ang potensyal ni Kuroban, at napansin pa niya ang killing intent na inilabas ni Kuroban kanina. Pakiramdam ni Reiji, may kakayahan si Kurobani na tumapat sa kanya. Ngayon ay nakatayo sila sa training ground, handa nang magharap. Tinitipo ng saber ang mga elite na wizard lamang, at kabilang si Reiji sa mga pinakamagagaling. Gusto niyang malaman ang mga kakayahan ni Kurobani, ngunit mas mahalaga, kailangan niyang maintindihan ang kakaibang pakiramdam ng pananakot na naramdaman niya kanina. Kinakabahan ang headmaster dahil palaging matindi si Reiji, ngunit nakikita niya ang magandang idudulot nito. Gusto niyang sukatin ang mga kakayahan ni Kuroban at makita kung ano ang kaya niyang gawin sa isang tunay na laban. Naniniwala siya kay Kuroban, ngunit alam din niya na isang tunay na pro ang Vice Branch Chief, kaya magiging mahirap ito. Si Izumiya, gayunpaman, ay walang duda. Kung sino man ang hahamon kay Kuroban, alam niyang matatalo sila. Nagpaapoy si Reiji ng fireball, sinasabing magsisimula siya sa isang pagsubok. Inihagis niya ito kay Kuroban, na napansin na ito ay Vinegar Fire Attribute Magic. Dapat ay mas madaling harangin, ngunit hindi ito ginagawang simple ni Reiji. Nahati ang fireball habang lumilipad, bumagsak sa lupa at sumabog. Madaling umiwas si Kuroban sa pamamagitan ng paglipad sa ere. Naguluhan si Reiji dahil hindi niya namalayan na gumamit si Kuroban ng counterattack. Sinadyang gumawa ni Kuroban ng harang na yelo para i-deflect ang apoy at gamitin ang pagsabog bilang smokescreen. Ngumisi si Kurobani, iniisip na magiging masaya ito. Namangha si Izumiya sa bilis ng reaksyon ni Kuroban, ngunit gusto niyang mas maintindihan ang fireball.
Ipinaliwanag ng headmaster na ito ay ang magic power na ipinadala ni Kuruban na nahahati pagkatapos ilunsad, isang mahirap na kasanayan na nangangailangan ng tumpak na kontrol. Biglang napagtanto ni Nerus na ginamit ni Kuruban ang parehong teknike sa mock battle at nakaramdam ng kaunting selos, nakikita ang pagkakaiba sa kanilang mga antas. Inanunsyo ni Reiji na oras na para sa huling laban. Nagpatawag siya ng isang storm cyclone na sumusugod patungo kay Kuruban. Ang firepower ay higit pa sa anumang hinarap ni Kuruban sa kanyang dating mundo. Alam niyang kailangan niyang tumakas, gamit ang mataas na liksi para tumalbog sa bintana at lumipad sa ere, naghahanda na umatake mula sa isang magandang posisyon. Ginamit ni Kurobani ang water attribute magic para umatake, ngunit umiwas si Reiji sa huling sandali. Ayaw niyang makaiwas ng malaya si Kurobani sa ere, kaya nag-ipon siya ng mga bato sa paligid niya at sumugod. Napagtanto ni Kuruban na gumagamit si Reiji ng earth magic para sumugod at gumamit ng lightning spear para ipagtanggol ang sarili. Nagbanggaan ng dalawa, mga espadang nagtatagpo sa isang one-on-one na laban. Pinuri ni Reiji si Kuruban sa kanyang ipinakita sa ngayon, ngunit alam niyang may itinatagong alas pa si Kuruban. Gustong makita ni Reiji ang misteryosong mahika na ginagamit ni Kurobeni at ayaw siyang payagang lumaban nang hindi ito inilalabas. Napagtanto ni Kurobeni na halos hinahamon na siya ni Reiji na ipakita ang kanyang buong lakas. May kumpiyansang ngiti, pinagliyab ni Kuroben ang kanyang malilim na dark attribute magic, inilalabas ang kanyang tunay na lakas.